kapag nagpipresent ka, tapos pure presentation lang, yung prospect, ang ending niya, pag-iisipan niya. No? Yun ang sagot niya eh, pag-iisipan niya eh. So, sa presentation, always remember, 40% ng successful na close deal ay opening. No? Naka-record yan, baby na? Okay. Ngayon, 40% ng successful na presentation ay, number 1, opening. Hindi ka muna maglalakad. Ibig sabihin, bubuksan mo muna yung isip niya. Tapos, 20% ang presentation, yung AIF. Actually, minsan nga, kahit walang AIF, mapapansin nyo, yung tao, nag-join, kahit walang AIF. Tapos, 30% yung closing, then eventually, 10% yung final push. So, saan kumukuha ng mga sinasabi sa opening, closing, and final push? Kumukuha ng mga sinasabi dito based dito sa New Ascenders Orientation. Ngayon, kailangan kasi dito, no, mapaintindi mo lang bakit nila kailangan gawin yung business, bakit sila kailangan bumukas yung utak, tapos dito na yung crucial. Okay? So ito yung sample ko. Kaya plan ko sana i-discuss to ngayon, but okay lang, pwede ba na ito magagamit sa online eh. Tapos sa mga susunod na presentation natin. So anyway, etong mind reprogramming, ibig sabihin, lahat ng kung ano yung alam natin today, since bata tayo, is hinulma lang to sa isip natin. Ibig sabihin, halimbawa, si Coach Jansil, no? Si Coach George, tsaka si Coach Danny, no? Lahat tayo, meron tayong narinig kung bata tayo. Then eventually, yun yung pinapaniwalaan natin na doon tayo nagbe-base na ng decision-making natin. Nakuha? So, ibig sabihin, halimbawa, yung prospect, bakit ang decision-making niya pag-iisipan? No? Bakit ang decision-making niya or ng downline mo is kahit member na, yung iba, gumaganito. Kahit na member na. So, di ba may kilala kayo ganon? Member na, gumaganon pa. Or prospect, hindi natutuloy yung pagpipigil. So, kailangan matouch mo, number 1, yung areas na to. Bakit siya ganon mag-isip? Kailangan matouch mo to eh. Kasi, kapag hindi mo to na-touch, pwede kahit na executive pa yan, pero kapag hindi yan na-reprogram, no? hindi yan na-reprogram, hindi yan na-reformat, chances are, pwede pa rin na mawala. Ang hindi dito mawawala, ito si Check tsaka si Jim eh. Kasi araw-araw nakakalitik ng seminar eh. Ito mawawala eh. So, basically, ano bang ibig sabihin ng media, no? Meron tayong dalawang klase ng, yung mind kasi natin, naka-divide yan sa conscious and subconscious. So ngayon, as a person, ang karamihan ng gumagana sa atin kapag may situation ay subconscious. No? Ibig sabihin ng subconscious, ano yung naka-store sa utak mo since nung bata ka? Ano yung nilagay sa utak mo? Hindi mo kaya. Kaya di ba may mga downline tayo na pabiktima, may mga downline tayo na ang response niya medyo hindi akma sa pagyaman. May mga tao na, yung mga first-timer, pag nakakita yung negosyong ganito, ang initial na reaction, wala siyang pera, wala siyang time. Basically, ang kailangan ditong maintindihan niya is yung decision-making niya, no? Ito yung mindset. Mindset, no? Ito yung mindset. Tapos, idadagdag natin ito, baby, sa susunod. No? Ito yung mindset or program. Kasi programa ka lang eh. Naniniwala ko lahat tayo, kaya-kaya kumita ng milyon-milyon eh. Naniniwala ko na lahat tayo, kaya natin na kumita ng 100 million dito sa Acentra, dito sa Ascendius Prime. Yun nga lang, kailangan mo nang mabago talaga yung mindset mo, yung set of programs mo. Kasi dahil dito, nagkakaroon ka ng decision making. No? Hindi naman yung decision mo, hindi naman siya, parang instant na nag-decision ka eh. Kasi yung decision mo, nakabase siya sa kung ano yung kinalakihan mo. So yung decision mo, eventually, nagkakaroon ka ng action. Tapos yung action mo, kapag tinuloy-tuloy mo, mindset, decision, action, nagkakaroon ka ng
result, at kapag tinuloy-tuloy mo, yun ang mag-create ng destiny. Kaya nga kung gusto natin na yung, ano yung gusto mong destiny dito, 5 years from now, 10 years from now, hindi naman action mo ang babaguhin mo eh. Hindi naman decision mo ang babaguhin mo eh. Kailangan, maabot natin uli yung pinaka-root cause, which is, this is your mindset or yung set of programs or, ang tawag ng iba, beliefs na incorporate sa utak natin since bata tayo. You get it? So, ngayon, ang subconscious, wala na tayong magagawa dyan eh. Paano ba sample na gumagana ng subconscious? Halimbawa, meron ba kayong kinakainan dati, tapos nung kinainan mo, sanay kang kinakainan mo, tapos lumipat yung kinakainan mo. Tapos, alam mong lumipat na, pero nung sumakay ka ng jeep or tricycle, or nag-drive ka ng car, pumunta ka pa rin doon sa lumang lugar ng kinakainan mo. Ibig sabihin na naka-subconscious ka. Nag-gets niya? Yung parang alam mo naman eh, alam mo umalis na, alam mo wala na doon, lumipat na yung kainan, pero naka-default ka pa rin. It's like, another example, parang driving. No? Nag-drive ng sasakyan, kapag magaling ka na mag-drive, subconscious lang gumagana. Lalo yung iba kapag nakainom. No? Nakainom, nag-drive ka na lang through subconscious. Halimbawa si Mentor Danny, pag nagmamasa yung tinapay, kung antok pa yan, malamang subconscious lang gumagana dyan. Ibig sabihin, hindi ka na aware, hindi ka na fully aware, ang gumagana na lang yung subconscious mo. Ngayon, ang karamihan ng subconscious natin, wait lang. Okay. Pinapaintindi natin to sa inyo para meron kayong nadidiscuss din sa mga tao nyo na bakit ganito sila mag-isip and bakit ganito yung decision making nila, bakit ganito yung response nila. No? So, ang subconscious natin, yun yung subconscious, karamihan ng subconscious ng tao is poverty and victim. Poverty and victim. Ang kabaliktaran nito, abundance, tapos victor. Or other term, ito yung loser, ito yung winner. So ito yung loser, poverty, victim, loser, ito yung abundance, victor, winner. Karamihan ng subconscious ng mga tao, ito. No? Karamihan ng subconscious. Hindi ka pwede yumaman, hindi mo kaya yan, mahirap kitain ng pera. All these things na narinig mo nung bata ka, nagsama-sama sa'yo, eventually, kaya nga di ba may mga first-timer, kapag nakita nila yung business, anong sagot? Pag-iisipan, walang pera, pag-iipunan. So, again, kung maiintindihan lang nila ng mga kausap natin na bakit kaya sila ganun magdesisyon, at mapaintindi natin na dapat pala, kung gusto mong mag-success, ay ito dapat yung consciousness nila. No? Kasi pag ito na-decipher mo to, marami kasi mga nagdi-network. Ang latag niya is yung tamang hype, tamang pampabaliw, tapos present na marketing plan, kaya ending, ang sagot niya pa rin, same result ang sagot niya. Or mag-join man yun, pero mababa yung retention rate ng tao. So kailangan magkaintindihan kayo or mapaintindi mo rather sa kausap mo bakit siya ganon. You get it? So, ibig sabihin, hindi lang actually prospect, kung hindi kahit tayo, kailangan makalipat tayo totally sa abundance. Ibig sabihin, ang daming prospect. Abundance. Ang daming prospect, ang daming magjo-join. No? So for example, yung nahati tayo, may switch on, may natira sa face-to-face, ako, abundance ako eh. So ang response ko, positive. Hindi ako negative eh. Kasi kung negative, ang tingin niya na is, ba't naman kasi gano'n ang ginawa? Tama? Ba't naman kasi pinaghiwalay? Bakit naman kasi ganito, ganyan? Yan ang victim. Eh ako kasi victor ako eh. So ang tingin ko doon, challenge. Ang tingin ko doon, maganda. Ang tingin ko doon, room for growth. Ay imagine mo, parehas lumalaki. Lumalaki yung mga full-time na onliner, lumalaki yung fielder. E di mas maganda ang ending niya pagdating ng oras. Lalo na ngayon, meron tayong 3 big event this coming Sunday.
So, meron si Sir Nico ngayong Sunday, next week si Sir Jed, tapos opening ng office natin. So, lumalamang tayo sa ganun na aspeto pagdating ng oras kapag sumusuporta na sa atin ang mga may-ari sa mga face-to-face events natin. Nakuha niya? Again, going back here, ano yung nag-build ng conscious, ito kasi mas malalim eh. I forgot the exact number, pero kung hindi ako nagkakamali, 7% ata yung conscious mind, 93% yung subconscious. Ibig sabihin, mas grabe pala yung impact ng kabataan mo. Mas grabe pala. Parang ako dati, yung dating ako magagalitin. Yung dating ako, tawag ito, mainitin ang ulo. Kasi nakita ko, dito ko na ito i-relate. Nakita ko sa parents ko na lagi silang nag-aaway before. Nag-aaway sila dati dahil sa pera. Nag-aaway sila dahil sa kung ano pa man. So, dahil sa yun ang naging subconscious ko, eventually, nadala ko yun. Na-carry over ko siya. Kaya, napaka-importante na magkakaroon ka ng mind reprogramming, magkakaroon ka ng bagong programs na ilalagay mo sa sarili mo so that yung conscious mo, di ba? Nagbabasa ka. So, dumadami to, yung bago. Kasi nagbabasa ka eh. Nag-aaral ka. Dumadami. Darating ang time, pag matagal ka na nagbabasa, nagtitraining sa atin, at paulit-ulit mong ginagawa, yung mga bago mo pinag-aaralan, magiging na siya subconscious. Kaya napaka-importante na yung mga downlines natin, yung mga leaders natin, meron kang at least 2 times a week na mentoring, minamonitor mo, tinuturuan mo. So, eventually, yung conscious mind nila, kasi pag hindi yan naging tawag nito, yung paulit-ulit, pwedeng mataktak, no? Sumakay lang ng tricycle, mataktak, hulog na, di ba? Mataktak, hulog na yung wisdom. So, pag paulit-ulit, eventually, yung conscious papasok na ng subconscious. Pag pumasok sa subconscious, yung lahat ng tinuturo and everything for many years and years to come, mababago na ang decision making niya. Eventually, yung dating mindset na parang pabiktima, pag paulit-ulit, no? Pag paulit-ulit na umakyat ng training, ang decision making niya na hindi na victim, magiging ng victor. It will take some time na lang. Kaya kailangan paulit-ulit, no? So bakit ba ang tao, usually ang mindset, ang program is negative? Why? It's because of, number 1, pakibasa. Media. Pag sinabing media, 90% na pinapalabas, 95% is negative. Baril na patayan, kidnap, hold up, sunog, lindol. Ang media is shaping your subconscious mind to become negative. Ito yung may number 1 na dahilan ng media kung bakit maraming tao ang hindi nagsasucess. Actually, ang media, ginawa siya para kontrolin ang pag-iisip ng tao. Kasi just imagine, kung hindi tayo umaten, diba kami nila mentor Danny, no? Kung hindi tayo umaten na training dati sa network marketing, malamang hindi naman natin ito maaabot. Malamang hindi tayo makakaabot sa ganito. It's because when you don't attend and you keep on watching media, TV, television, news, yung pagkukurap niya sa utak ng tao, habang negative ka kasi, habang pa-victim ka, habang nakukontrol ka nila, habang buhay kang magiging ganyan, ang buhay mo. Your life will not change eh. Kaya nga diba, totoo yung sinasabi nilang ang Lamborghini, wala naman nakatalastas. Kasi ang mga nanonood ng TV, hindi naman nila kaya i-afford ang Lamborghini. Kaya walang patalastas ang Lamborghini sa telebisyon. Ang Ferrari walang patalastas sa telebisyon kasi alam nila, ng market nila, hindi naman nanonood ng TV. Because yung mga elite, yung mga taong successful, they don't waste time watching TV. Actually, alam nila yung sikreto na yung ganyan na manipulation ng utak, alam nila. So, para hindi sila makontrol, hindi sila nanonood ng balita. Actually, ang balita kasi kahit hindi ka manood, nakakarating pa rin sa'yo kahit hindi ka manood nabuntis yung kapitbahay ninyo, di ba? Kahit hindi ka, kahit ano, may darating na balita, di ba? So, again, going back here, if you and your team and your leaders and your prospect, no? Pwede nyo itong i-share sa kanila. If you want to become successful, stop watching news.
If you want to get your dreams, stop watching news. Kasi kung hindi ka titigil manood ng tawag dito, mga balita na puros problema ang pinapakita, how can you totally reprogram and reformat yourself? So kailangan na-reformat ka eh. Kasi yun nga, pag hindi ka kasi na-reformat, ang conscious mind mo pa rin, masyado mababaw. Puros negative pang napapanood mo, kinalakihan mo, puros negative. So chances are, ang decision making mo, sablay. Ang actions mo, magiging sablay. Hindi lang pati natatapos sa media, idugtong ko na yung society. Ang society, ano yan? Saan ka nakatira? Anong neighborhood meron ka? Sino yung mga kamag-anak mo? Sino yung mga kwentuhan mo lagi? Di ganit? So, kapag sinabay mo to, kasama na sa society yung church. So, mayroong mga church na maganda ang teachings, pero meron naman ng mga church na teaching sa pera ay hindi maganda. So, ibig sabihin, when you, pa-edit lang ako nito, anak, kasi ngayon ko lang nagkakaralala yung sa church and everything. So, kapag ang utak, no, ang kasama mo lagi, ito yung ginagawa nila, ito yung belief nila. Kapag ginawa mo yung business, pag na-reject, 1 time, 2 times, 3 times, ano nasa isip? Hindi para sa akin. Hirap. Ayoko na. Hirap. Mahirap. Tawag ito, what do you call this? Hindi ito yung career na para sa akin. Pero actually, kaya lang naman naging ganun yung mindset mo, yung response mo, it's because hindi mo na bago, hindi mo na reformat yung utak mo. Ang computer, kapag nagkaroon ng virus, kailangan ng antivirus. Kapag hindi na kaya ng antivirus, kailangan ng i-reprogram, i-reformat. So, kailangan siya ma-reformat. So, okay, alam mo na ang media, actually ang media na, karamihan media ngayon, bayad na eh. Pag sinabing bayad, yung maglalabas sila ng news, pero pabor doon sa isang kampo. Kaya pag ikaw naman, wala kang kaalam-alam, tapos naririnig ka lang, nakikinig ka lang ng balita, akala mo totoo, pero bias na yung balita. No? So, second, na nag-shape ng utak natin, parents natin. So, ibig sabihin, you can tell this to your prospect, no? You can tell this to your team. When you say parents, ang Pilipino talaga is karamihan, poverty. Victim, ganito ang mindset. You can do this after top 20 richest men in the Philippines. Pwede nyo itong idagdag sa mga closing technique nyo, pwede nyo itong idagdag sa mga kausap nyo. Top 20, kahit ito eh, kahit mo dyan, top 20 richest men in the Philippines. Magugulat ka, si Manny Villar lang ang kasama. Number 3 yata si Manny Villar last year. Ang kasama, Chinese, Kastila, Japanese. Doon lang, nagpapalitan lang. Henry C., Lucio Tan, Go Kong Wei, Ayala, Kastila. Kunsunji, Kastila. Rason, Kastila. So, nakakatuwa, yung may-ari ng Jollibee, Tony Tangkakyong, Chinese. Ibig sabihin, ang programming, ang pagyaman pala, dapat nakadepende lang sa programming. So, pag tama ang programming mo, malayo ang pwede mong marating. Imagine mo na lang yung mang-inasal. Sino mag-aakalang pang-inasal galing sa Iloilo, tapos in-check ang nagsimula, tapos natakot, sobrang lumaki yung mang-inasal, natakot si Jollibee, deny out niya yung 80% ata. So literally, 80 or 90% pag-aaral ni Jollibee, pero meron pa rin si Injapsia. Chinese din yun. So, in short, lahat talaga pala tayo ang may control ng destiny natin. Tayo ang may control kung saan natin gustong mapunta ang buhay natin. Ang pinaka-importante lang pala, hindi ito ang aayusin mo. Ang aayusin mo, ito. Kailangan matouch mo yung conscious mo paulit-ulit para maging siyang subconscious. Para yung mga luma na subconscious mo ay matabunan na. Yung dating pabiktima, matabunan na. Yung dating marason, matabunan na. Yung dating matampuhin, matabunan na. Yung dating negative, matabunan na. By being aware. Yan. Everybody say awareness. Awareness. So,
ngayon, na-aware ka na. Yun pala yung source, media. Isa kang source, mga kanta. Like, kaya nga, kapag nagbibidyo okay ka, piliin mo naman yung mga binibidyo okay mo magaganda, di ba? O yung mga positive naman. Like, kasi sa totoo lang talaga, ang kanta, napaka-powerful niya kasi may feelings. Napaka-powerful ang kanta. May feelings kasi. Tama. May feelings siya eh. Kung nag-aaral ka ng universal law, kung nag-aaral ka ng law of attraction, napanood niyo na yun? Nasa channel natin, law of attraction. Law of attraction, universal law ni Rhonda Byrne. Di ba? Law of attraction. Ang law of attraction, kapag may feelings, mabilis ang manifestation. Kaya kanina, gawain ko yan talaga. Kahit anong inyo pa sila siya. Di ba nagsusulat talaga ako ng ilang package? Dati, nung sa dating company pa, tapos nagsusulat ako, di ba? So, bibigay ako dyan. Kanina nagsulat ako executive. Nilagyan ko 100, di ba? Kasi ginanong ko. Anyway, tawag dito, we must protect our mind. Kung pinoprotektahan natin ang health natin, ikaw sir, may mga bawal na ba sa'yo? Dati, sir. Dati. So, yung mga senior, or yung kahit nga yung ibang mga bata pa, may mga bawal na sa kanila. If you don't protect and watch your health, babawian ka pag kailan mo. Tama? If you don't protect and watch your health. So, same din sa utak. Kailangan pinoprotect natin. Pinoprotect natin siya sa pinapakinggan natin, pinoprotect natin siya sa pinapanood natin. Kasi pag hindi, makukurap. Another na gusto ko idagdag, yung law of association. No? Law of association. Ang ibig sabihin nitong law of association, napaka-importante yung kasama mo. Kapag namali, ang mangyayari, law of assassination. Kapag namali. Ibig sabihin, ang law of association, kung may kasama kang 5 manginginom, panigurado, yung pang-anim, ikaw yun. Kasama kang 5 manginginom, yung pang-anim, ikaw yun. Kung may kasama kang 5 pasaway, yung pang-anim, ikaw yun. Na? So, if we want now to get our dreams, if you want to become successful, paligiran mo ang sarili mo ng mga tao successful din. Okay? So, ibig sabihin, yung mga leaders ninyo, tama yung ginagawa nyo, na nakikipag-associate sa mga masisipag, nakikipag-associate sa mga top earner. Kasi pag hindi, pag nilalayo mo ang sarili mo, dalawa lang kasi yun eh, ilapit mo ang sarili mo sa tamang tao, or ilayo mo ang sarili mo, lumapit ka sa maling tao. Ngayon, proven and tested na to. Proven and tested na. Time and beyond. Since 2005, 2006, nung first ako nag-network, yung mga downline kong hinahandle na hindi maiwanan yung mga kaibigan niya, ayun, wala na. Kasi, assassinate na. Kasi laging kasama yung mga kung ano mga pinagagawa sa buhay. So, eventually, hindi sila nag-grow. And kami naman na nagsama-sama na desidido na malaki ang pangarap, eventually, lalo kaming nag-grow and naghilahan kami pataas. Yun ang pinaka-keyword dun eh. Kapag sumama ka sa tamang tao, maghihilahan kayo pataas. Kapag sumama ka sa maling tao, maghihilahan kayo pababa. So dapat sumama ka sa tamang circle. No? So, tayo ngayon, gagawa tayo ng fraternity. Tayo yung unang gagawa dito ng tamang circle, di ba? Lahat naman ng malaki nagsimula nung lahat ng malaki, lumaki nung sinimulan. Hindi yung dati kasi ang mindset, lahat ng malaki nagsimula sa maliit, hindi. Lahat ng malaki, lumaki nung sinimulan. Kasi useless kasi yan kung hindi mo sisimulan. So eventually, kailangan lang na simulan. No? So, next is parents. Karamihan ng narinig, hindi mo kaya. Actually, nung bata ka pa lang, pwede ko na bang i-raise to? Na-picture nyo na, Okay. Favorite ko tong topic pag nagnanaw ako. At pag may mga malalalim na training, napaka-favorite ko tong mga topic. Para yung mga tao naiintindihan nila yung dapat na gawin, and eventually yung mga dapat na iwasan, yung dapat na tawag dito, which is ano yung tamang dapat na gawin. Thank you. So, ngayon,
yung kay Robert Kiyosaki, yung 4 quadrants, employed, self-employed, business, tapos investor. So, kadugtong yan eh. And, kadugtong din nito yung fear and doubt. Kadugtong yan eh. So, kapag ikaw lumaki ka sa media, na-instill na sa'yo ano? Fear. Fear. Kaya di ba marami mga prospect ang pag hindi mo na NDO o na now, bago kayo naghiwalay, chances are, baka hindi na magparamdam. Chances are, baka hindi na bumalik. Kasi bakit? Hindi siya na unahan. Kaya kailangan mauunahan mo eh. No? Kaya nga pala naglalatag kayo, hindi pwedeng latag lang eh. Kailangan ma-short na now mo eh. Kasi dito na papasok yung fear, yung doubt, kasi ang programming niya kasi, since na bata, ang average na Pilipino, ang mindset niya, hindi para sa akin yan. Hindi niya kasi, hindi mindset kasi ng Pinay mag-business, tama? So ang mindset niya talaga is, pag-aaral mabuti, pag-graduate, maghanap ng trabaho, matutupad mo ang pangarap mo, hallelujah. So, yung mindset na yon na go to school, get good grades, pagka-graduate, magtrabaho, anong tawag doon? Safety. Safe. At eto, na karamihan ng nakinalakihan ng tao, hindi naman nagbigay ng safety. Kapag nanonood ka lagi ng balita, safety ba nakikita mo? Hindi. Lalo rin nag-COVID, paano ka magkaka-safety nun na nakita mo yung nangingisay na lalaki sa China, tama? Yung nangingisay na gumaganong-ganon, tapos hindi safety yun. Ang ini-instill niya ay fear. Ang ini-instill ng karamihan ng parents ay fear. Huwag kang lumabas dyan, may nangunguha ng bata. O, di ba? Huwag kang lalabas dyan, may mumu dyan, bobo ka, tanga ka. So, yung lahat ng sinasabing yon, kung i-connect nyo doon sa first part, conscious mind, tapos subconscious, no? Yun yung pumapasok sa subconscious. Kaya nga ang biro, kapag umattend ka ng seminar ng Ascendius Prime, para kang yung appliances sa 110, isaksak sa 220, ano kaya mangyayari? Sasabog, tama? Kasi 110, isinaksak sa 220, puputok. Yung kinalakihan, i-recap lang natin, poverty, victim, yung isa, abundance, tapos, victor. Kaya nga, pag nakakakita ang tao, magkano, para makapag-join? 17.5, 45.5, 110,000, 500 and 199,800. Pero nakikita ng tao, automatic. No? Pag nakita to, pinapasok na parang kademonyohan yung utak, di ba? Baka walang maniwala, baka walang sumali, baka masayang, baka malugi. Which is familiar, tama? Baka masayang, baka malugi. Yun yung nasa isip ng prospect eh. Kaya kapag nag-present kayo, napaka-importante. Mas importante yung manaw mo kaysa sa kumbinsihin mo siya, maganda ang kitaan. Kasi, kahit anong kumbinsin mo na maganda ang kitaan, eh, ang subconscious niya, negative. Eh, ang subconscious niya, poverty. Eh, ang subconscious niya, tawag dito, punong-puno ng duda, tapos yung pinalakihan niya pa sa magulang niya. But ang iba pati, meron pang mga paniniwala hindi mo maintindihan. Bawal magwalis kapag gabi kasi magpawala daw. Dahil mga paniniwala na pag may itim na pusa daw, malas, di ba? So, hindi nakakatulong when you want to get your dreams, lalo na to. Ang school kasi, factory ng empleyado. Yan. Factory ng empleyadong school. Ibig sabihin, ang sapatos, kung merong size 6, size 7, size 8, size 9, size 10, ang empleyado, merong grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, hanggang graduate siya, nagpo-produce siya ng effective na employees. Kaya ang teachings sa school, kabaliktaran sa success. Yung fear of failure. Actually, kung gusto natin mag-success, dapat mahalin mo ang failure. Pero maraming tao takot
mag-fail, takot sumugal, kasi nandito sila sa left side ng quadrant. They want to play it safe. They want to play it safe. Kaya nga, lalo sinasabi, basahin ang Rich Dad Poor Dad. Buti si Coach May dumating na sa Hong Kong. Sinimulan niya na daw, na-addict na daw siyang basahin eh. Napaka-importante kasi yun, because when you realize something and lumalim ka, kapag may prospect ka, madali mong maiparating sa kanya yung nais mong sabihin sa prospect. Pero kapag mababaw, puros ka lang pababaliw, dito kasi may barley, dito kasi may omega life, okay naman yun eh. Pero kung yun lang ang sasabihin mo, may barley, may omega life, ang babaw ng grupo. Yung grupo nakabase lang sa barley, omega life. Di get it? Dapat, ang grupo, malalim ang pundasyon. Pag sinabi malalim ang pundasyon, naiintindihan nila to, naiintindihan nila na ang pagyaman pala, kaya ng kahit sino. Patunayan na yan yung may-ari ng Quick and Hearty. Yung may-ari ng Quick and Hearty may polio. Joseph Lin din ang pangalan eh. May-ari ng Quick and Hearty dati may polio. Joseph Lin ang pangalan. May polio, pero nakaka-drive ng kotse. Oh. Samantala yung iba, kompleto ang kamay pa, hindi makadrive ng kotse. Yung may polio, nakadrive ng kotse. May polio, PWD, pero multi-millionaire. Baka nga billionaire, hindi lang nagsasalita eh. Ang Quick and Hearty, binenta nila sa Robinson's Supermarket. Tapos sa kanila din, sa pamilya din nila, yung Petron Daraga. Tapos part owner din sila ng mall dito sa Albay, yung Gregorian Mall. Part owner pa sila. Pero pag nakita mo yung lalaki, may polio. Pila eh, meron nga siya eh. Maliit basta yung ano, ganyan maglakad. Pero, Yun na yung nakita mo na si... yun ang na-encounter yung kwento. Kasi pag nabanggit videos, Ano yun ba yun? yung may polio na Oh, yung may polio. May polio, pilay. Pero hindi na ginamit yung situation niya para kaawaan siya sa buhay. Instead, ang ginawa niya, lubaban siya, di siya nagpakabiktima. In short, kung nagagawa lang isang PWD, kaya lang isang normal. Kailangan mo lang talagang ayusin ito. Your thinking, your mindset, kasi sure naman na magsasucess ka eh. Sure naman yun eh. Because yung formula kasi, parehas lang naman. Yan kasi yung formula. Kailangan lang kasi, gagawin mo lang yung part mo. Ngayon, yung fear of failure and fear of rejection. Kapag laking eskwela, kaya baga makita nyo, another assignment ko, i-google nyo mamaya, top 50 billionaires college dropout. Yan. Top 50 billionaires college dropout. Magulat ka, kilala naman natin lahat. Andun si Mark Zuckerberg, andun si Bill Gates. Pero ang dami pang mga sumunod na pangalan na prominent. Makikita mo yung may-ari ng CNN, si Ted Turner, dropout ng college. Makikita mo si Oprah Winfrey, dropout ng college. Ang daming dropout ng college, it's because that's why they became successful, so successful, kasi hindi na sila corrupted ng system ng school. Kasi ang turo kasi sa school, kailangan matalino ka. Ang turo sa school, kailangan magaling ka. Ang turo sa school, bawal mag-fail. Kaya nga, di ba, yung mga tao hindi magsasucess, takot na takot mag-take ng risk. So, ending, totoo to ha, kung sino yung mga classmate mong sobrang matalino dati, na ang kakapal ng mga eyeglass, no? Kakapal ng mga eyeglass, kakaaral, sila ngayon yung hindi mayaman, madalas, hindi mayaman. Kung sino yung mga pinakamatalino noon, sila yung average ang buhay ngayon. Ang worst pa sa iba, may utang pa. Ang worst pa sa iba, walang sasakyan. Ang worst pa sa iba, halos walang narating sa buhay. Bakit? Yung belief system kasi nila, yung program nila, hindi akma dito. Ito, anong mindset nito? Take the risk. Ano ang mindset nito? Success, failure is part of success. Ibig sabihin, minamahal nila yung failure. Yung mga taong successful, multi-millionaires, millionaires, billionaires, they understood na iba yung mundo ng mga mayayaman, iba yung mundo ng mahihirap. At ang nagsiseparate lang sa dalawa, hindi naman pera. Ang nagsiseparate sa dalawa, yung mindset. Yung program. Yun ang nagsiseparate.
Kasi kahit yung mahirap, bigyan mo yan ng 1 million, after 6 months, wala naman na pera yun. Kahit yung mga nasa squatter, bigyan mo ng 1 million yan. 1 month, 2 months, 3 months, squatter pa rin yan, tama? At ito pang matindi, kahit yung buong yaman pa ng buong mundo, kahit yung buong yaman ng mga top billionaires, ibigay sa atin, 3 months, 6 months, magkakaalaman uli ang marunong sa hindi. Kasi after 3 months, 6 months, yung mga marunong, magkakapera uli, at yung mga hindi, lalong malulubog sa utang. Tinan mo yung iba dyan, bibili ka agad na ganito, bibili ka agad na ganyan. Tapos after 3 months, 6 months, wala pa lang pumapasok na pera, benta uli ng ganito, benta uli ng ganyan. You get it? So, again, bottom line dito, ang tao pala, nagdedesisyon siya based sa mindset niya, based dito sa mga factors na to. Kaya kung ikaw, fan ka ng school, okay naman yan, pero if you want to get your dreams, ang lahat ng teaching sa school ay kapaligtaran sa pag-success. Kapaligtaran talaga eh. Kasi, unang-una, kailangan mahalin i-embrace mo ang failure, mahalin i-embrace mo ang rejection. Pero sa eskwelahan kasi, hindi ini-embrace yun eh. Pinagtatawanan pa actually. Oh, bobo ka, di ba? Bagsak ka na naman, papahiya ka. So never na, di ba parang pwede mo naman sana sabihin, grabe anak, ang galing mo, na perfect mo number 1. Di ba sa sunod, number 2 naman ang perfectin mo ha? Hindi ganun eh. So ang nakagisnan ng karamihan, pangit ang failure. Pangit ang failure. Dapat pala, ang response mo, kung ikaw ay gusto mo mag-success, negosyante ka, take the risk, maganda ang failure. Oh, di ba? Oh, sabi mo nga sa katabi mo, maganda ang failure. Yeah? Magandang failure. Magandang failure. Magandang failure. Because failure means first attempt in learning. It is your first time eh. It is your first time. Now, it is very important if you're communicating with your people, if you're communicating with your downlines, if you're communicating with your group, if you're communicating with your prospect, it's very important na from time to time, nagbibigay tayo ng wisdom sa kanila. No? Which, when they understand, na maintindihan nila to, this is the truth eh. Iba mag-isip ang bilyonaryo sa milyonaryo. Parang ganito, ang billionaires are willing to lose hundreds of millions in order for them to earn billions. They are willing to lose. Parang ano, pinamala politiko. Oh. Willing sila, pag mailing election, willing sila mag-lose ng hundreds of millions for them to earn billions. Pag nanalo, di ba? Willing sila. May mga mall na mababa ang renta, pero after 40, 50 years, mapupunta sa city. Alam mo ba yan, sir? Yung parang yung building, mapupunta sa ano? I forgot the exact na... Pero may narinig ka ng ganyan. This one, sir. Malis. Oh. Parang kung iisipin mo, lugi. Kasi di ba, mapapatayo ang SM. Hundreds of million, mapapatayo sila ng SM. Tapos after 40 years, 50 years, ibibigay lang sa government of Legazpi. Pero kung isipin mo, parang weird naman ang mga mag-isip dito eh. Pero kaya kasi na bilyonaryo eh. Because there's something in their mind na hindi makomprehend ng mga normal na tao. Hindi nila makomprehend yun eh. No? Bakit? Di ba kung yung normal na tao, lalo na yung mga mahirap, sa isip nila, ba't kayo bibigay ang building ko, di ba? Pinatayo kong building na to. Akong pinalag ito. Pero you know, that's life. Anyway, going back here sa topic natin, billionaires, they're willing to lose hundreds of millions to earn billions. Millionaires are willing to lose hundreds of thousands to earn millions. Willing to lose hundreds of thousands. Ibig sabihin, naiintindihan nila yung they are willing to lose hundreds of thousands to earn millions. Ganun naman talaga eh. Tayo sila ng negosyo, hindi naman lahat nagpa-prosper. O, pag na ano, okay, ano natutunan mo dito? Okay, tayo naman ito. O, ay, niloko ako ng mga tao ko. Okay, so, natuto ako doon, hindi na kukuha ng mga ganitong klase ng tao. Sa susunod, ang kukunin ko, ganito na. So, again, these are the successful people, ang response nila is maayos. No? So, sulat mo yun dyan. Billionaires are willing to lose hundreds of millions
for them to earn billions. Millionaires willing to lose hundreds of thousands for them to earn millions. And poor people, they want to earn millions but they don't want to lose anything. Diba? Billionaires willing to lose hundreds of millions. Sige, bili tayo ng aeroplano, testingin natin. Oh. Millionaires, they're willing to lose hundreds of thousands to earn millions. And poor broke people, they want to get rich, but they don't want to lose anything. Gusto na lang nilang mag-take, pero ayaw nilang mag-lose. It's because, again, yung teaching kasi nila na nakuha sa school is pangit mag-fail at pangit ma-reject. So kapag ikaw, minamahal mo na yung rejection at minamahal mo na yung failure, doon ka na unti-unti na magsasucess at lalaki yung network mo. Ganon din sa mga tao nyo. Kailangan mahalin nila yan eh. The more na nag-fail ka, isa lang ibig sabihin yan, malapit ka na sa success. Yan, malapit ka na. Kasi kapag nag-fail ka, may natutunan ka eh. Hindi naman yung tapon eh. You learn something eh. Pag na-reject ka, hindi ka na na-replyan, ulit. Diba? Hindi ka na na-replyan, hindi ka na kinontak, ulit. This time around, you are better. The moment that you are being rejected, the moment na you are failing, is the moment na kapag tama yung response mo, the moment na you become stronger. Sabi nga, totoo yung sinasabi ni Vin Diesel eh, ni Van Diesel sa palabas na yun. Yung Tokyo Drift, yung ang haba ng series. Yeah, Fast and the Furious. Tama yung sinabi nun eh. What doesn't kill you make you stronger? What does not kill you make you stronger? Ibig sabihin, kung ano yung bagay na na-experience mo na hindi ka naman namamatay, actually, pinapalakas ka yan. Yung pinagkakawalan ka, pinapalakas ka yan. Yung binabash ka, pinapalakas ka yan. Yung sunod-sunod na parang hindi magagandang nangyayari sa'yo, as long as hindi ka naman namamatay, pinapalakas ka yan. You get it? So what does not kill you will make you stronger. So again, ang fear, dalawa lang to, face everything and rise, or forget everything and run. Sino doon, alin doon ang kailangan para yumaman ka? Face everything and rise, or forget everything and run? Face everything and rise, kasi yun ang training dito. The training here, sige po, Chimpy, next slide tayo. Chimpy, sige po, next tayo. Kasi sigulat ko na yan eh. Sige po. Sige po. Yan. So, again, ang teachings kasi dito, I'll give you an example sa Rich Dad Poor Dad. Climb the corporate ladder. Ito, do not climb, just own the ladder. Okay? Ito, work hard for money. Ito, let money work hard for you. So, isang libro na pag inintindi mo at tinapos mo, ang laking pera ang papasukin sa'yo, ang ipapasok sa'yo. Kaya nga, yung mga negosyante investor, iba yung mundo nila eh. Face everything and rise sila eh. Alam nila na they are up for the challenge. No? They are up for the challenge. Because it's a very different world eh. Ito, work hard for money. So, ibig sabihin, you don't care if the company goes bankrupt. As long as may sweldo ka, so you don't care. So, kaya ang mga nandito talaga sa left, meron silang fear at they want it to be safe. Bakit? Kung empleyado ka, do you care na kung mababarat ang kumpanya? Wala ka naman talaga pakialam eh. Because hindi mo naman pera yan eh. Hindi mo naman negosyo yan eh. Tama? So, sila, wala talaga silang fear. They want safety. So, whereas, yung mga negosyante, investor, andun sa kanila yung iniisip mo yung buong kumpanya, iniisip mo yung mga tao mo, iniisip mo yung pasweldo mo. So, you are taking the risk. So, when you understand this, at alam mo na ito, success killer. Everybody say success killer. Success killer. Ano yung sabihin ng success killer? Killer ng success. Ibig sabihin ng success killer, halimbawa,
Pwede mong makuha, alam ba, yan na orange na yan, ano. Kaya-kaya kong pumunta. Pero, meron na hindrance para hindi ko yan marating. Ano yung hindrance na yon? Eto. Fear and doubt. Success killer yan. Sabi nga daw nila, mas maraming, tawag nito, maraming pangarap ang nabaon na lang sa lupa sa sementeryo. Parang ganun. Daming pangarap ang nabaon na sa lupa sa sementeryo. Kasi nga, yun yung, parang ganito, maraming tao may pangarap sa buhay. Pag tinanong mo, kahit sino tanongin mo, gusto ba yumaman? Ano sagot? Yes. O, di ba? Gusto ba yumaman? Ano sagot? Yes! Nag-interview ka. Mag-interview ka ng mga tao. Gusto ba yumaman? Yes. Gusto magkakotse? Yes. Gusto magbago buhay mo? Yes. Tara magnegosyo tayo. Ayoko. Tara magnegosyo tayo. Pag-iisipan ko. Pero alam nila na ang pagyaman nasa negosyo. Yes or yes? So bottom line, ang may problema ba doon? Yung Diyos? Hindi. Ang may problema ba doon? Yung gobyerno? Hindi. Ang may problema doon, yung tao na. It's because yung tao na yon kinakain ng fear and doubt. Konting, ang Pilipino actually, kaya alam niyo kung bakit mabilis ka sa OFW? Tanongin niyo ako bakit? Kasi ang OFW kasi, na-conquer na nila kahit paano yung fear nila. Ano yung fear nila? Ng ibang bansa. Pumunta na ibang bansa. So meron na sila na-conquer something with them. Kaya pag OFW yung kausap mo sa business, mabilis na nilang nare-realize kasi meron na silang na-conquer na success killer. Then, nakarating na sila ng Amerika, nakarating na sila ng Dubai, nakarating na sila ng Hong Kong, nakarating na sila ng ganito, nag-take na sila ng risk, kaya pag kinausap mo about business, mas nagiging madali. Do you get it? So, again, read this book because this is very important sa networking journey nyo dito sa Asentra, tapos sa Ascentius Prime. Okay? So pag na-discuss nyo na maayos sa tao, na-discuss nyo na maayos sa prospect, yung lahat ng mga pinag-usapan natin, susubok sila eh. Susubok sila eh. Hindi naman kasi pwedeng it's like yung parang analogy, yung sino gusto makapunta sa langit, di ba? Lahat naman gusto. Sino gusto mamatay? Walang gusto. Sino gusto ulit makapunta sa langit? Lahat gusto. Oh. Pero alam mo naman, alam natin lahat, para bago ka makapunta ng langit, kailangan mo munang mamatay. Diba? Pero wala naman gusto mamatay. So same sa success. Lahat gusto yumaman. Meron takot. Anong kailangan mong gawin? Try. Kaya dito na papasok yung mga analogy mo. Ipasok nyo na rito yung analogy ng manok. Yan. Lechon. O, ipasok nyo yung analogy yun. O, masarap yung lechon. Malalawa bang masarap kung hindi mo titikman? O, tikman mo. Pag hindi masarap, iluwa mo. Pag masarap na masarap, lamunin mo. Pero hindi mo malalaman na masarap kung hindi mo titikman. Parang Asentra, nakita mo parang maganda, sumali ka. Hindi ka man yumaman, at least sumali ka. E paano pala kung dito ka na yayaman? So doon na kayo maglalagay ng mga analogy. After nyo ma-explain, after nyo mapaintindi, maglalagay na kayo ng mga examples. Napaka-importante na nun. Analogy. Sulat nyo, dapat magaling kayo maglagay ng analogy. Kasi mas na-realize ng prospect kapag nagbibigay ka ng example. No? Yung analogies. Another example dyan, yung first kiss. Famous yan na example. Kahit si Mentor Danny, parang na-example dyan yan eh. Yung first kiss, ano sabi? No, don't. Nung natikman, don't stop. Di ba? Huwag kang tumigil. So eventually, ano ba ang ginawa? Ganun din ang formula. Siya ay try. I-analogy nyo yung pagbabike. Meron bang pinanganak na marunong na magbike? Wala. Nag-aral, nadapa, natumba. Sino yung natuto? Yung tumuloy. Sino yung hindi natuto? Yung nag-quit. So, ibig sabihin, ikaw mo, lahat tayo, magsasucess dito as long as tuloy tayo kumakausap ng tao. Okay? Ikaw, Sir George, kapag tuloy-tuloy kang kumakausap ng tao, tuloy-tuloy kang nag-iimbita, tuloy-tuloy mo ginagawa yung business, araw-araw, magsasucess ka. Imposible hindi. Yung
Yung nagbabike, yung tayo ngayon, bata tayo, hindi naman tayo marunong maglakad, nakalakad tayo eh. May nakita ka naman nag-quit maglakad? Wala naman siguro, di ba? Bata, kinakarga, tapos nag-crawl, tumayo. Lahat tayo nakikita na ng gano'n, bata, tumayo, nadapa, umiyak, tama? Bata, umiyak. Pero hindi naman siya nag-quit eh. So, tinuloy-tuloy niya. Makita mo yung bata, naglalakad na. Nakita mo yung bata, tumatakbo na. Makita mo, gano'n ka-amazing ang katawan natin. Amazing. Sobrang amazing. Imagine mo, sobrang ganda ng ginawa tayo ng Diyos ang katawan natin. We are perfect. Sabihin mo nga sa katabi mo, perfect ka. Diba? Perfect tayo kasi imagine mo kung baliktad ang ilong natin. Di ba? Imagine mo kung baliktad ang ilong natin. Diba? Imagine, kung umuulan, tatakpan mo yung ulo mo, tatakpan mo pa yung ilong mo kasi baka malunod. Di ba? Napaka-perfect natin. So yung ilong natin nakababa para hindi pumasok ang tubig. Imagine mo kung baliktad, di ba? Ganyan, kapapandong ka na ganyan. Ang hirap dun, di ba? Perfect tayo ginawa ng Diyos. We're perfect. Bago makain yung bulok, nakikita mo na ng mata. Pag lumusot, naamoy ng ilong. Pag lumusot, natitikman ng dila. Perfect na ginawa ng tao. Yung private part ng lalaki, ng babae nandito. Na-imagine mo ka nandito. Ang pangit nun, di ba? Nandito. So, kamusta ka? Hindi mo kita eh. Hello po. Di ba? Gagano'n mo na yung lalaki. Di ba? Napaka-perfect natin na ginawa ng Diyos. Yung sa babae, pababa. Kasi pag bumuka, bubuka. Na-imagine mo kung pagkalit yung sa babae, di ba? Hindi pag bumuka, sasara, di ba? So, ibig sabihin, we are made perfect. So, bakit ka magkukwit sa buhay? We are made perfect. So, bakit ka magkukwit sa konting situation? We are made perfect. So, bakit ka magkukwit sa simple na challenges? Alam na ni God bakit tayo ginawang ganon at bakit tayo binibigyan ng mga sitwasyon at problema. Nasa atin na lang kung paano tayo maging victor at harapin yung problema head-on, o paano tayo magpaka-victim at kapag may problema, tatakasan natin. Pero kahit takasan mo ang problema, andyan pa rin yung problema. So kahit na magkaedad ka, magdagdag yung edad mo, yung problema, nandiyan pa rin yan. Kaya, ang pinaka-moral lesson dito, when you have fear, when you have doubt, always and always try. No? People do not fail in a Ascendra. People fail because they quit. But if you don't quit, just like yung mga little babies na hindi nag-quit sa buhay, nakita mo, naglalakad na. Yung mga PWD ng iba na walang kamay, natuto magsulat ng paa eh. Diba? Si ano na lang, yung isa pinaka-famous, yung walang kamay, tapos yung parang drumstick lang yung paa. Si ano? Nick. Yan, si Nick Vujicic. Si Nick Vujicic to lang. Diba? Famous. Dami talent. Nakabuntis pa! May asawa! Ganda mo na asawa. Walang kamay pa, ang galing mag-swimming. Walang gano'n. Diba? So, ibig sabihin, kung nagawa niya, anong excuse natin? Bakit hindi natin kailangan kayang gawin? Tama eh. Yung gano'n na klase ng tao, mag-fail yun, yung iba, nagpapakamatay. Kasi nag-quit na sila sa buhay eh. Pero si Nick Vujicic, hindi nag-quit sa buhay. Tinuloy-tuloy. Akalain mo yun, nakapangasawa pa ng maganda, naanakan niya pa, tatay na siya. Because he did not give up on life. So same sa atin dito sa Ascendius Prime. Huwag ka lang ihinto, tuloy-tuloy lang sa pagkausap. Tuloy-tuloy lang araw-araw. 3 to 5 AIF per day, 3 to 5 presentation per day. Makukuha at makukuha mo rin ang Magpapa-Millionaires Club sa iyo dito sa Ascendra International. You just have to continue. No? Kaya nga, alam niyo bakit ang mga PWD minsan sila tuloy nagsasucess? Wala kasi silang reservation. Yung mga PWD wala kasi reservation eh. Parang pag hindi mo ito ginawa, paano? Kaya yung mga PWD tuloy, sila yung nagagawa nila yung mga bagay-bagay na hindi nagagawa ng normal na tao. It's because it's all about, again, attitude. Tawag nito, bad attitude is like a flat tire. It will get you nowhere. So, kailangan maganda yung attitude natin. Kasi kapag maganda yung attitude mo, malayo ang mararating mo sa buhay. Pero pag pangit ang attitude mo, wala kang mararating sa buhay. Di ba? So, bad attitude is like a flat tire. Kahit na may gulong ka, pero flat naman, hindi naman mag-forward yung sasakyan mo. Kaya dapat always have a good learning, listening attitude.
Yan. Ayan mo na ba? Okay? So, pwede balik tayo ng konti. Shibi? Balik tayo ng konti. I'm sorry. So, ito, imagine nyo fear and doubt pa lang tayo, 1 hour na. Sa totoo lang, pag ninaw mo ang kausap mo, kaya nasabi ko, pag nag-AIF ka, konti lang ng AIF. Konti lang. Dapat more on opening, closing. Sige, Shinty, yung sunod niyan. Yan. So, kapag nag-AIF ka, maganda to sa unahan. Kapag nag-AIF ka, maganda to sa unahan. Computan mo ng dreams, car, house and lot, savings, 5 billion. Computan mo ng ganito. Lola. Ay, ano yan? Napaka-importante nitong nakukompute nyo to. Actually, pwede natin edit yung AIF natin para malagyan natin ng ano. May point din yung sinabi niya, ni Boyla na isang araw eh. Yung AIF kasi natin, yung mga pinakauna, sobrang pang-professional. Pag may mga masa, hindi naman marirelate na yung mga partner mo sa pag-asenso, hindi naman nila makigets yun eh. Hindi yung simple presentation. Bakit? Basic pa din. Basic. Basic. Oo. So, eto, kukumpitan mo nito, kasi importante ito eh, para mabuksan ang utak. Ngayon, car, house and lot, 1 million, 3 million, ang tanong, paano makukuha? So, mamaya, may papakita tayo dyan, yung needs versus wants. So, ibig sabihin, kung may sweldo ka, hindi naman ito kagad makukuha kasi this is wants. So, mauuna yung needs. So, ibig sabihin, meron tayong drum ng buhay. So, ito yung needs mo, ito yung wants. So, etong drum na to, may mga butas, no? Kaya, kapag pinupunuan ng tubig, ang tubig na to represents income. So, kapag merong butas, lalabas, may emergency, may na-hospital, may nasira, so hindi napupuno. So, kailangan palakasin ang buhos ng tubig, ang pumapasok, income, para kahit na may lumalabas, mapupuno. At pag napuno, umaapaw, malilipat sa pangalawang drum, doon na makakabili ng wants. So, ibig sabihin, kung kumikita ka pala ng 10,000 naman, 20,000 naman, ang solusyon, 100,000 naman. Ang solusyon, 500,000 naman. Ang solusyon, additional income. Hindi solusyon ang pagtitipid kasi nga may butas dyan na biglang bulaga. May na-hospital, 100,000 ang kailangan. Useless ang pagtitipid mong yan. So, kailangan, no? Syempre nitong i-share sa mga prospect nyo, malaki dapat ang income na pumapasok. Tapos, ibabalik mo pa rin yung 4 quadrants, yung employed, self-employed, business, investor. Ibabalik mo pa rin to. Ngayon, ito, fixed income. So, kung 20,000 a month, minus, tatanungin mo lang naman, mag-computation kayo eh. Buong nakukuha, hindi. Hindi. Gross yan. Unang-una pagkain. Let's face it. Ngayon na 2026, iba ng presyo ng ulam, iba ng presyo ng kanin. So sabihin na natin kung single, 300 pagkain per day. Sobra, kulang, tama lang. Sakto. Tama. 300. Kawawa ka naman kung 100 ang budget mo sa pagkain per day. Diyos ko Lord. Di ba? Nung itsura mo nun, ang isang ulam pa lang, 60 na eh. Di ba? Kasi puro lugaw. Kaya yung utak puro sa rin lugaw, di ba? Utak lugaw na eh. So, isang ulam, 60. Tapos dalawang rice, 15, 30. Plus 60, 90. So, kung 100 ang budget mo sa pagkain, once a day kakain. Tubig-tubig ka na lang. Kaya 300 yan. Oh. Tapos, pwede mo pang lagyan ng joke. Hindi naman pwede 20 days ka kakain, yung 10 araw, hangin, oxygen, di ba? Para makapag-ipong ka. So, 300, 30 days, magkano yon? 9,000. Magkano matitira? 11. Ipon na? Hindi pa. Bakit? Kung may kaibigan ka, lumalabas kayo once a week, ang budget is 500. Once a week. Sa 4 weeks, magkano ang budget mo? 2,000. Oh, magkano matitira? 9,000.
Ikaw may jowa ka. Once a week din kayo magkikita. O, 500 times, ang 500 nga sa jowa, kulang. No? Manood ka pala ng sine, kulang na eh. Ang sine ngayon, 275 na eh. O, tama? Tapos kakain pa kayo and everything. Kapag may jowa ka, 1,000 ang budget ngayon. Tama ba, Sir George? O, so, imagine mo kung 1,000, sa 1,000 na lang, sa 4 na linggo kayo magkita, magkano na yun? 4,000. Pero sabihin na natin na hindi na kayo, huwag na kayo manood ng sine. Wala kayong karapatan. So, 500 times 4, 2,000, magkano matitira? 9 minus 2? 7,000. May bawas pa to kasi hindi ka naman kasambahay. Buti sana kung kasambahay ka. Kasi kung kasambahay ka, kung kasambahay ka, libre na yung pagkain. Kung kasambahay ka, tawag dito, libre na ang travel. May travel ka pa, kung ang budget mo sa travel, sabihin na natin na 100 pesos per day, sa 30 days, magkano na yun? 3,000. 7 minus 3, magkano matitira? 4. Yung internet mo pa, 1,500, 2,000. Yung tubig mo pa, yung renta mo, negative hindi. Single. Mabuti pang kasambahay eh. Kasi ang kasambahay, kung may sweldong 10,000, ang gastos niya lang, load. Minsan nga, libre na yung wifi ng kasambahay. Wala pa siyang babayaran na internet. Kaya yung kasambahay, mas marami pang naiipon kumpara sa isang regular na empleyado na kumikita ng 20,000 per month. So you can explain this sa kausap mo, may paintindi mo na walang natitira. January may natira wala. February may natira wala. Hanggang December may natira wala. Paano yung pangarap? Pangarap ko lang. Di ba? Pangarap na lang. So, pag na-realize niya yun, bubukas yung utak. Pag bubukas yung utak, doon ka na maglalatag. Sige, coach dyan, pwede patulong ulit. Pag nagbukas ng utak, Yun lang. Tapos ang pinto. Sobrang harap. dumating lang kayo, nagka-kuryente. Alas ang ground. Sakto. Alas ng ground eh. So, anyways, kapag di ba na-discuss mo na yun, bubukas na yung utak na kausap nyo. Yun. Sila yung nagwala, sila yung nagdala. Dala niyo yung switch. So, di ba, pag nalatag nyo na yung ganon, bubukas na yung utak, doon na kayo ulit mag-i-explain, ibabalik ko na naman to, yung employed, self-employed, business, investor. So, ibabalik mo ulit ito na yung mayaman is negosyante. No? Alam natin lahat na sino mas may maraming pera? Sino mas may maraming pera? Negosyante. Sino lagi walang pera? Empleyado. Sino lagi napapagalitan? Empleyado. Sino lagi ang tawag dito? May hirapan? Empleyado. Sino maraming sasakyan? Negosyante. Sino maraming magagandang bahay? Negosyante. Nasaan na magandang buhay? Negosyante. Nasaan yung Pilipino? Empleyado. Di ba? So, pag napaintindi nyo to sa kanila, pwede na kayong mag-set nung tawag dito, yung chart na dati barter, no? Barter. Tapos, ano yung barter? May apple, may orange palit. No? May exchange. Tapos, nag-evolve sa traditional business. So, nag-evolve sa traditional na business, manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, customer. So, eto, may kita, customer. Eto, kapag bumili dito, pinagkakitaan siya ng lahat. For example, magkano ba ito sa mall? 45, 50? Mga gano'n, no? 45, 50. Pero sa manufacturer, baka 20 lang to. Or baka 25 lang to. Pwede 20, 25, plus 5 pesos, plus 5 pesos, eventually dito. So, ang tawag dito, consumer. Ibig sabihin, pinagkakakitaan ka ng lahat. Pwede mo na ditong isali, no? Pwede mo na ditong, di ba,
review nyo na lang yung video. Ang ganda na topic kanina eh. Yung sa handout. Tawag dito, pampaguhan yun eh. Anyway, ang tawag dito, pwede nyo ritong ipasok yung ang networking, sa networking, ang kumikita dyan, yung nasa taas. Pwede nyo na ritong ipasok. Kasi, traditionally, legally speaking, hindi naman pwede nasa ilalim ang kumita. Only pokpok makes money on bed na nasa ilalim. Pero technically, lahat ng kumikita is nasa taas. Lahat ng kumikita nasa taas. So, like, sumakay ka ng jeep, o sino kumita? Driver. Nasaan siya? Nasa taas. Yung driver, pagkasolina, sino kumita? Yung negosyante, nasa taas. At boundary siya, sino kumita? Yung amo niya. Nasa yung amo niya? Nasa taas. Sa school, nag-aaral pa kayo? Sa school, tuition ka, sino nasusunod? Yung teacher. Yung teacher may apply pa yan. Yung higher teacher sa kanya. Ang pinaka-apply nila yung principal. Pero mas may apply pa dyan, yung board of director. Wala magagawa ang principal kapag may sinabi board of director. So, sino yung pinaka nasa ilalim? Janitor. Tama? So, yung janitor, magkano kinikita? 6,000, 8,000 per month. So, nasa ilalim, mas malaki talaga kinikita ng nasa taas. So, you can show that diagram, no, sa kausap nyo, just in case na negative siya sa network marketing kasi ang kumikita nasa taas. Kasi kahit nasaan ka, nasa taas talaga kumikita. Ang kagandahan lang kamo dito, sa traditional na negosyo, malaking puhunan ang kailangan. Ngayon, pwede mo nang isingit sa traditional business yung direct selling. No? Papailawan ko rin ito, discover niyo ba? Okay, thank you. So, yung direct selling, kasi ang problema dito, sa dami ng kumikita, mataas yung markup, tapos walang kita yung consumer. So, gumawa ng marketing plan, manufacturer, distributor, diretso na sa consumer. Instead na dumaan pa sa kung kanin-kanino, rekta na. Familiar sa Avon, Sara Lee, Boardwalk, etc. etc. Ang markup is 40 to 75%. Ang kumikita na distributor, sila nagmamarket na. Maganda tong model dati. Ang problema lang dito, pag wala kang benta, wala kang kita. So doon na nauso yung network marketing. Yung network marketing, doon na naano yung network marketing na ito yung MLM, manufacturer, diretso sa distributor, tapos magbubuo ng team ng distributor, na ito magbubuo din ng team ng distributor, na pag dito may nabenta, lahat na madadaan ng pataas may kita. So, question, anong pinagkaiba nito tapos dito? Parehas o iba? Parehas. Kasi ito, bumuo ng mga distributor. No? Itong distributor may mga wholesaler. Itong wholesaler may mga retailer. Itong retailer may mga customer. Pag may bumili dito, may kita to, may kita to, may kita to, may kita to. Paminom ka ng Sunbig Light, kikita yung tindahan. Di ba? Bumili ka ng Sunbig Light, kikita yung tindahan. Yung tindahan, pag naubos ang stock, bibili sa wholesaler. Yung wholesaler, pag naubusan, bibili sa distributor, sa regional. Tama? Yung regional, bibili sa manufacturer. Oh. Hindi naman si Henry nagtenta sa'yo ng alak, pero pag umiinom ka, kumikita yung pamilya niya pa. Kasi malaki yung share nila sa San Miguel. Tama? Hindi naman si Lucio Tan na nagbebenta sa'yo ng sigarilyo, pero pag bumibili ka, kikita si pamilya ni Lucio Tan. Kahit na matagal lang, buhay pa si Lucio Tan, pinapatay ko na eh. Tawag ito, kahit na matanda na siya, pero kikita siya dahil sa sistemang to. No? So, ngayon, ang MLM, parehas lang. Yun nga lang, wala 50% ng problema, wala na. 50%, wala na yung problema. Parang ganito, sino magbabayad ng office? Ascendra o tayo? Ascendra. Sino magbabayad ng warehouse? Ascendra. Sino nagbabayad ng techno building? Ascendra. Sila Joseph. Sino nagbabayad ng licensing natin? Ascendra. January na yun, di ba? Hindi nagbabayad na kayo ngayon ng iba-ibang permit. Mayor's permit, BIR, o. Sino na yun? So yung 50% ng problem, wala na sa atin.
50% na lang sa atin ang problema. Ano yun? Marketing. Paano natin i-market? At kapag na-market natin ng maayos, kapag napalaki natin ang grupo natin, lahat ng benta ng grupo natin, may kikitain tayo. So, pwede natin kitain yung kasing laki ng kinikita ng mga tao na nandito. Pero ang kaibahan lang, hindi natin kailangan ng malaking puhunan. You get it? So, after this, naipakita mo to, dire-diretso ka na sa presentation mo. Anyway, iibahin ko na. May dalawang first timer na tayo eh. Sige po, next po tayo. Gusto mo, bumalik tayo sa fear and doubt eh. Ayan, needs and wants. Okay, na-explain ko na yan kanina. Sige po, next tayo. Ayun. Sige po, next tayo. Yan. So, why Ascendius Prime? No? Pwede pa kurang dito, ano? Why Ascendius Prime, number 1? Importante bang yumaman? Dapat bang yumaman? Dapat bang yumaman? Dapat bang kumita ng malaki? No? So, kanina, recap lang natin ng konti para sa dalawang bagong dating. Clicker na lang para hindi kayo nahirapan. Nalimutan ko eh. Di ba, mahirapan kasi kayo, magbabak ako ng konti para makarelate sila. Naka-freeze ba? Hindi man. Ito lang. Ano ba ito? Try na nga. Baka naka-off. Ay, nagpupula naman. Nakapula naman siya, naka-pointer naman siya. Baka naka-freeze. Hindi man. Oh. Baka may taga-ibang company. Recap lang natin ng konti para makarelate sila. Sige, siya na lang, si Mentor Juliana na lang dyan para sa mind. Yung sa mind reprogram na nabibig. Yan. For the sake lang sa inyong dalawa, a quick recap, no? Gusto nyo mag-success? Gusto nyo mag-success? So, kung gusto natin mag-success, it's very important na lahat ng responses natin, lahat ng kung anong meron tayong nasa isip natin, is because of this. No? Media, bakit maraming tao negative? Is because of media, puros negativity nakikita mo, yung parents mo, paano ka pinalaki, yung eskwelahan na kinalakihan mo, yung friends na nasa association mo, and yung society kung nasaan ka. Nakaya niya? So, sige po, doon na tayo sa why Ascendius Prime. Yan. So, maganda tong ipapakita nyo sa mga prospect nyo, nitong number 1, law of leverage. Pakisabi sa katabi mo, law of leverage. Ibig sabihin ng law of leverage, meron tinatawag na active income, no? Or yung linear income. Doon sa 4 quadrants, employed, self-employed, business, investor. Pag nandito, active income ang tawag dyan. Ibig sabihin, we all have our... Ilang oras ka kaya meron sa isang araw? 24. Ikaw, Sir George, ilang oras ka kaya meron sa isang araw? 24. Kayo po, ilang oras kaya? 24. That's why, bakit Ascendius Prime? Bakit kailangan mo itong gawin? It's because yung opportunity para kumita ka ng malaki nandito sa kabila. Leverage income. Everybody say leverage income. Leverage income. Ibig sabihin, lahat tayo may 24 hours. Ang tanong, paano mo siya ginagamit? Kapag empleyado ka, self-employed ka, no? Active or linear income, kung 50 pesos ka per hour, times 10 hours, magkano sweldo mo per day? 500. So in 30 days, magkano yung sweldo?
15,000. Ngayon, kung nag-masteral, nag-doctoral, nag-aral uli. Kaya nga, di ba, 17,500 hanggang 199,800. Sabi ng iba, wala daw na puhunan. No? Walang puhunan. Hindi totoo yun. Kasi, kapag nandito ka, may puhunan. Kapag nandito ka, may puhunan pa rin. At ang puhunan mong yun ay education. Education. Hindi ka naman kasi makakalanding sa magandang trabaho kung hindi magandang pinag-aralan mo. Tama? So, ganoon pa rin. Mag-i-invest ka pa rin. Kaya, eto, parang lumaki, magba-masteral. So, pag nag-masters, mag-aaral na naman, magsusunog na naman ng kilay, pati buhok, nasunog pa, di ba? Mag-i-invest na naman. So, pag nag-invest, pwedeng lumaki 100 pesos per hour times 10 hours, magkano per day? 1,000 times 30 days, 30,000 per month. Nag-doctorate, 200 per hour times 10, 2,000 per day times 30 days, magkano? 60,000 isang buwan. So, ang tawag doon, active linear income. No work, no pay. That's why, hindi ka yayaman kapag nandito ka, kasi paano kung nagkasakit ka ng isang buwan? Tama? Paano kung nagkasakit ka? Paano kung matanda ka na hindi mo na kaya magtrabaho? So, again, I suggest, not suggest, bilhin niyo po yung Rich Dad Poor Dad kay Robert Kiyosaki na libro because yung lahat ng contents natin dito, siguro sabihin na natin na 80% galing dun sa Rich Dad Poor Dad na libro. It's very important na ma-reformat ang utak mo kasi pag na-reformat yan, ang success, kahit sino, kaya-kayang gawin. Kaya nga makita mo, hirap na hirap yumaman yung mga nandito kasi ang pangarap unlimited eh. Unlimited ang pangarap, di ba? Gusto niyo ba magka-relong Rolex? Di ba? Diba ito, relo ko, Rolex ko, di ba? 500,000. 700,000. Laki ng pangarap ko. Hindi pa doon natapos, pangarap pa na naman. 3 million na SUV. Kasi pangarap pa na naman. Bahay lupa, tama? Tayo lupa, parang ganyan ka sunshine, di ba? Ang laki, tangkad. Ilang floors yan, ilang palapag yan. Kitang-kita mo, di ba? Sunshine Early School, taas-taas. Laki ng pangarap mo. Tapos okay, may pangarap ka na naman. Tapos kanina, kung napansin nyo, may needs and wants. Bigla may na-hospital sa bahay. May 100,000 para sa alam ng hospital. Bumubos yung 100,000. Nangyayari? Di ba? Or wala may na-hospital, may nasira, kailangan palitan. May ipong ka ng ganito, biglang yung stove mo nasira. Di ba? May ipong ka ng ganito. So, ang technique pala, para yumaman ka, hindi ka magtitipid. So, ang turo ng mga mahirap, reviewin nyo yung video natin ha, maganda yung topic kanina, hindi ko na may babalik eh, kasi kung ano, mag-iisang oras na naman tayong rundown, di ba? So, tawag dito, kasi yung sinasabi ko? Law of leverage eh, bago yun, may sinabi ako kanina lang eh. Yun, ang program, ang mindset, no? Mindset na tinatawag na mindset, or program, ang mga mayaman, abundance, basta abundance yan, tapos abundance, tapos victor. Yan ang mindset niya eh. Ang mga mahirap, poverty, tapos victim. Kaya kanina may pinakita akong diagram, lahat nagsisimula dito, kung ano to, yun ang magiging base sa decision mo. Diba? Kung ano to, halimbawa, may problema, anong decision mo? May problema. May sitwasyon, anong magiging decision mo based sa sitwasyon? So, going back here, ang Pilipino, pinalaki talaga, karamihan, poverty and victim. Kaya turo sa kanya, pag may kliyang kumot, matutong, mamalaktot. Pag malaki ang bilihin, magtipid. So eventually, ang akala niya, yayaman siya kapag siya ay nagtipid. Ang iba nga, akala yayaman pa nag-save sa bangko eh. Hindi ka yayaman pa nag-save ka sa bangko. Kasi pag nag-save ka sa bangko, kakainin lang yung pera mo ng inflation rate. So ang pinaka-technique talaga, kapag may pera ka, i-invest na mo ng i-invest sa pera. Kaya nga napakaswerte natin, nasa networking tayo eh, kung sino man ang gumawa ng sistemang to eh. Kasi dahil sa sistemang to, nagagawa natin yung leverage. Yung ginagawa dito sa right side. Yung leverage. Palakpakan naman natin, no? Nagagawa natin yung leverage. Kung sino ang nakagawa nito eh. Kung sino yung pinaka-utak ng network marketing, no? So, dapat, ang sikreto pala, pag negosyante ka, pag may kliyang kumot, bumili ng bago, mas malaki.
Bumili na ba? Kasi you have so many dreams eh. Dami natin pangarap sa buhay. Tama? At kailangan yun, mangyayari yun, hindi pa nag-work hard ka sa money, but let money work hard for you. So eto, yung investment mo nung nag-aral ka. College siya ba kayo? Magkano ba niya per day? 1.5 per week po. Magkano? 1.5 per week. 1.5 per week. O, di kulang na nga yung 100, di ba? Kasi 100, 300, grabe, di ba? Kulang na yung 100. Parang pumapatak kayo, mga 150, 200 na kayo per week. Tama? Parang gano'n, per day, sorry. So, kuha na rin ang baon per day, 30 days, 3,000 per month. 3,000 times 10 months equals 30,000 isang school year. 18 years, dati, maswerte pa kami kasi walang K-12. 16 years lang. Ngayon, 18 years na. Kaya 18 years times 30,000, that is 540,000. Kaya ko ito pinaparealize kasi paglalaba, isang anak, 540,000, baon pa lang. So yung another 500,000, tuition, project, debit, credit, kupit. Itong 500,000. Kasi dami hinihingi ang bata. Alam niyo yan. Dami hinihingi ng bata. So, for you to raise a child today, you will be needing 1 million. Wala pa yung gatas dyan ha. Pag-aaral lang to. Wala pa dito yung wala pa dito yung pagkain. This is just purely sa education alone. Tapos pagka-graduate, magkano nag-aantay? 500 per day. 800 per day. 1,000 per day. Kahit nga 2,000 per day, hindi kaya ma-compensate eh. Alam niyo nung na-realize ko to, sabi ko sa sarili ko, kakarating ko ang network marketing. Kasi kaya niyang i-offer sa Sembra, for example, 750,000 per week or 3 million per month. So you can earn as much as 100,000 per day. Tama ba? Tapos magkano ang puhunan? 200,000 lang. Kaya sabi ko, yung iba, bakit nagdadalawang isip na maglabas ng 200,000 pang executive? Samantalang, if you study 1 million, tapos ang kapalit lang, 800, 500 per day, 1,000 per day. Samantalang dito, ang ilalabas mo, eto, pero ang potential income mo is 100,000 pesos per day. Ano pa naman natin ang Assembly International, di ba? So again, sige po, next po tayo. Yan. Eto na yung leverage. No? Ito ang technique, bakit nakakabili ng mga ganyan na building, bakit nakakabili yung iba ng eroplano, bakit nakakabili yung iba ng mga kung ano-ano. Ang ginagawa nila, you can never work for 24 hours. You can only work for siguro 12 hours sa isang araw. Siguro sagad ng 16. Na-imagine mo ang doktor, 24 hours naka-duty. Tapos next day, 24 hours ulit. Tapos next day, pero babagsak ang immune system ng doktor, di ba? So, eto, leverage passive income. Bibili ka ng isang jeep, 500,000. Sa 10, magkano puhunan? 5 million. Ascendra, magkano puhunan? 199,800. Employment, magkano puhunan? 1 million. No? 1 million. Basta kayo nag-aaral. Magkano tuition? Scholar. Kung hindi scholar? 24K percent. Kung matalino, scholar. Eh paano yung kulang sa paano yung kulang sa pagpapakain ng bata? Di ba? Di na-develop yung utak ko. 25,000 isang SEM, isang taon, 50. O, kung 4-year course, 50, 100, 150, 200. College pa lang yun, Brad. College pa lang yun. Paano pa yung kinder, elementary, high school? Kaya palo, 1 million. Magkano ang kapalit? 500 to 1,000 per day. Kaya sabi ko, hindi ko maintindihan ng iba eh. Pag nakita yung oportunidad na ganito, hindi binibigyan ng oras eh. Tapos etong namuhuna ng 1 million, nag-OT pa sila. Oh, thank you. Diba? Nag-OT, oh, thank you pa sila. O ito, 500,000, isang jeep, 5 jeep, 10 jeep, 5 million. Iba ang magdadrive para sa'yo. 10 oras, kada 10 jeep ni driver. Magkano nga nanakaw mong oras? 100 hours. 100 hours ang nanakaw mong oras per day. So sabihin na natin na 1,000 ang boundary, pero 800 lang eh, ang boundary, Daragaligasi.
Para madali i-compute. 1,000 per jeepney. 10 hours. Magkano ang income mo per day? 10,000. Ngayon, 10,000 per day, 30 days, 300,000. Yun nga lang, yung jeep na yan may maintenance. So, yung 300,000 mo, baka yung kalahati dyan, maintenance. No? Maraming biya sa papalitan, so on and so forth. Pero, okay. Kasi, meron kang 24 hours, tapos nag 300,000 ka. Yun nga lang, kailangan mo ng ngayon, syempre marami kang pangarap. Sabi ko, marami kang pangarap eh. So, yung 300,000 mo, kulang. Gagawin mo ngayon, bili ka uli ng 10, mamuhunan ka uli ng 5M, para yung 300,000 mo maging 600,000. You get it? Kaya yun ang sikreto. Bakit? Yung mayaman, lalo yung mayaman. Yung mahirap, lalo naghihirap. Kasi yung mayaman, they are owning the ladder. Yung mahirap, they are climbing the corporate ladder. Can you follow? Ngayon, bigyan ko na example. Ano ba mga maraming branch? Jollibee. Oh, bakit ang yaman ng Jollibee? Hindi lang kasi ang Jollibee Manila eh. Ang Jollibee buong Pilipinas, meron pang ibang bansa. Kaya laki ng kinikita. Yun nga lang, ang laki din ng puhunan. Oh, di ba? Sa Rawis, bagong Jollibee. Ang ganda, malaki, malinis. Ilang million kaya yun, di ba? 40 million, 50 million, yung Jollibee yun. Oh. Tapos kikita siya malaki. Yun nga lang, malaki ang labas. Tapos mag-expand. Kaya ang Jollibee ngayon, Rawis and Tabaco. Yun na yung pinakamalapit, punto-punto. Rawis, Tabaco. Himala yan, nagkaroon sa Manilipot. Nagkaroon sa Bakakay, di ba? Or Santo Domingo. Pero possible, pag nag-asenso pang, pagdating ng oras, yun nga lang, maglalabasan naman sila ng malaking puhunan. Sa atin, hindi natin kailangan ng 5 million, hindi natin kailangan ng 1 million. Sagad na yung 199,800. Pwede natin kitain na kasing laki ng kinikita ng mga negosyante ito. No? Kasing laki ng kinikita ng mga negosyante ito. Kung sa small scale, natin titingnan, smaller scale, isang unit ng computer, 20,000. Kung bibili ka ng 10, 200,000 din yun. Sa unit, magkano ba computer na yun? Isang table set. Parang kulang naman ng 20, no? Pwede na 20. Sabi mo na 30,000, bili ka na 10, magkano puhunan mo? 300,000. Tayo ka na internet cafe. Oh. Ano pangalan mo siya? John. Jed's Internet Cafe. Oh. Kung wala ka 300,000, isa lang muna. Jed's Internet Cafe, available unit, one only. Diba? Available unit, isa. Kasi ang puna mo 30,000 pa lang eh, di ba? So isa, per hour mo 20. Oh. So kailangan gumamit siya ng 10 oras para may 200 ka. Kung gumamit ka ng 10 oras na, may 200 ka eh. So ibig sabihin, hindi kaya yaman. Kailangan 10. Oh, 10, 30,000 times 10, 300,000. So kung may isang gagamit, 20, 10 oras, 200, 10, 2,000. Yun nga lang, ang 2,000 mo, may kuryente pa. May mga babayaran ka pang kung ano-ano. So 2,000 mo times 30 days is only equivalent to 60,000. I-half-half mo mga 30. Babayad ka pa sa bantay mo, di ba? So yung una mo is 300,000. Can you follow? So, again, para yumaman ka, hindi ka matatapos sa 10. Kailangan may branch ka sa Daraga, may branch ka sa Legazpi, may branch ka sa Tabaco, kailangan ma-branch out ka. Yung networking, yun ang nagawa niya. Sinolusyonan niya without the hassle of putting up your office. Palakpakan naman natin yung ma-celebrate na natin. Sinolusyonan niya yun eh. So when you talk to your prospect, i-share nyo to. Sabihin nyo ito, napaka-importante ng mga details na to eh. Huwag kayo yung puros barley kasi. Huwag kayo yung puros Omega Life kasi. Kasi may accident insurance, hindi. Ito yung mas malalim na kailangan maintindihan ng kausap nyo para seryosohin nila yung negosyo. Kuha nyo? Sige po, next po tayo. Ayan. So, the more branches you have, parang ganito, pelikula, saan yumaman si Willie Revillame? Sa pag-artista ba? Sa pag-drums ba? Hindi. Yumaman siya kasi executive producer siya eh. Imagine mo, may sinugalan siyang mga pelikulang hindi naman nanalo, pero may mga sinugalan siyang nanalo. At yung sinugalan niyang nanalo, yun ang dahilan. Imagine mo, ilang tao nanonood ng palabas sa buong Pilipinas. Tama? At yung iba, nakakarinig ba ng ibang
bansa. Yung sini-sini na lang yan, yung papitik-pitik na lang dyan na porsyento, yun ang dahilan bakit siya nakabili ng helicopter, yun ang dahilan bakit siya nakabili ng aeroplano, yun ang dahilan bakit siya nakapatayo ng mga building. No? You get it? So sige, coach dyan, ano lang natin ito. Yan. Number 2, inflation rate. Napaka-importante na ma-discuss nyo rin to ng solid sa mga prospect nyo. At kahit na kayo, maintindihan nyo. Lalo na parang 20 lang ka na. 20, 21, 22, 19. Ikaw po? 18. Okay. This is very important kasi kayo ang pinaka-maapektuhan ng inflation rate eh. Today is 2026. 20 years ago, noong 2006, ang extra rice ay 5 pesos. If you're 18, I'm sure naabutan niyo yan. 5 pesos, extra rice. 10? 10 na naabutan mo. 10 na. Sa bagay, ano ka pa lang, 19. Ilan taon ka na? 19. Sa bagay, 19 ka pa lang. Ito si Sir, I'm sure naabutan nito eh. Di ba? No, ako extra rice, naabutan ko 5 piso eh. 5. Naabutan niyo, di ba? Naabutan niyo? So, 5 pesos to, sabihin natin na, year 2000, 5 pesos, tapos naabutan nyo 10. Ngayon, magkano ng rice? 12 to 15. Magkano ba ngayon? 15. So, ganito, ang computation kasi ng inflation rate, ang inflation rate natin per annum is 5%. So, kung yung base dati ng rice is, ang tagal kasi naging 5 eh. Akala mo di tataas, di ba? Ang tagal. Ang tagal nito, 5. Pag tinimes mo to sa 5%, 0.05, ang lalabas dito, 25 centavos. 25 centavos times 20 years, ang lalabas yan, additional 5. Hindi naman kasi siya naging 525, 550. Isa mo extra rice, 575 po, hindi naman naging ganun eh. So, in short, bigla na lang siyang naging 5 plus 5 equals 10. After 20 years. So, ito na. 2026, 15. By 2046, ready ba kayo na ang extra rice ay 30 pesos? You get it? Ngayon, by that time, 18, 38 ka pa lang nun. Ikaw, 39 ka pa lang nun. Tama? 39 ka pa lang nun. So, yung extra rice na yun is 30. Numbers don't lie. Inflation rate is real. Inflation rate is a silent thief in the night na hindi mo napapansin na kinukuha yung pera mo. Kaya nga lagi ko sinasabi eh, gusto mo yumaman, marami kang pangarap, hindi naman bangko magpapayaman sa atin eh, hindi naman yung pagsisave sa bangko eh. Kailangan na i-divert mo talaga yung pera mo. Another example. Pandesal, magkano naabutan mo? Ikaw, Coach Chan, magkano pandesal naabutan mo? 2. Ngayon, ang pandesal, 5. Magkano nabutan mo? 2. Ikaw si Sir, alam mo? Piso. Di ba nabutan yung 50 centavos? Piso lang, piso. Piso. So, piso, 5. So, ready na ba kayo? By 2046, ang pandesal, 10. This is a very simple computation. This is real. I want you to understand this kasi ito rin yung pinakamagandang pwede yung i-share sa mga prospect nyo. Alam mo yung mga narinig sa Pilipinas. Because this is a reality. So, 10. Grabe. Pabili mo ng pandesal, 10, 100 na. Diba? Bibili ka ng pandesal, 10, 100. Magkano benta sa Sir Ryan ng pandesal eh? 5 din. 5. Gano'n talaga. That's inflation rate eh. Kaya kailangan, paghandaan mo to today. Hindi mo ito pwedeng paghandaan by 2045. 2046, mako-caught up ka. Tama? Ang matindi pa niyan, kahit na bumaba yung raw material, kung magkano ba sa tindahan, hindi na bumababa. Pansinin mo, yung karne, nagmura-mura ng konti. Pero yung ulam, gano'n na. 60 na, hindi na bumababa. Magkano ulam sa kalendarya dito? 60. Hindi na bumaba, di ba? Parang tumaas siya, umatras yung karne, ay mahala ka dyan, basta ako, eto na ako, di ba? Kaya makulit pa dyan, meron pa pati iba na yung may nagsusulong ng yung wage increase sa mga manggagawa,
Hindi na nakikita na pag nag-increase ang sweldo, ang papatayin niya yung small and medium na negosyante. Kasi maliit lang naman ang kinikita, i-increase, hindi mamamatay yun. Ako nyo? Anyway, going back here, ano pa ba ang example? Yellow. Magkano nabutan yung yellow? Ako, piso. Oh. Magkano yellow nabutan nyo? Dos. Dos. Yellow kayo magkano na? 5. 5. Can you follow? Ang tuition sa SL, try to research, hindi yan 25,000 dati. Ang BU nga, 500 lang eh. Naging 2,000, naging 5,000. Nung naging si Duterte, nawala lang yung tuition ng public. No? Nung naging si Duterte. Pero kung hindi, malamang siguro ang tuition niya sa BU, 10,000. So dan, public na yan ha, pero 10,000. So, ang sine, magkano yung naabutan nyo? Yung may mali pa kayo. Magkano? 130. Parang ilan ako kaya? 130? Si Sir George, naabutan nito siguro ang 25 pesos. So, totoo yun. Lalo na yung mga kwenta ng lolo natin. Ang sini daw noon, 8, 5, G's, 12, may ka-double pa. Totoo to. 25. Totoo yan. 25, 50. Magkano na ngayon? 275. Ready ka na ba? By 2046, ang sine is 550 pesos. So what's the point? 20 years from now, this is inevitable. Tama? Hindi mo ito mapipigilan. Just like death. Hindi natin mapipigilan. This is inevitable. Darating to. Darating to. Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Ito ba matindi? Ang karamihan ng wage increase sa Bicol, 10 pesos lang per year. Karamihan, kahit hindi sa Bicol. 10 to 20 pesos lang per year ang increase. Nag-increase ng 10 to 20 pesos, pero yung price na ng bilihin, hindi mahabol ang magtaas. Kaya ano nangyayari? Kumikita, pero nairaraos lang nila yung buhay. Ibig sabihin, nasa poverty line. Nakakabili lang ng bigas. Ang tanong, yun na ba yung buhay na gusto nyo? Makabili lang ng bigas? Makabili lang ng karne? Makakain 3 times a day? Yun na ba yung pangarap? Hindi. So, ibig sabihin, to beat inflation, kailangan mag-business ka. Kahit na may pera ka nga sa bangko na 100,000, no? Kahit na may 100,000 ka sa bangko, halimbawa, may tubo, 1% per annum. 100,000 times 1%, magkano yun? 1,000 pesos. So, tuwa-tuwa ka. Grabe. Yung 100,000 mo sa bank, may 1,000 sa isang taon. Kaso, may 20% withholding tax. So, may bawas 200. Sayang, pang Jollibee ka. So, yung 100,000 mo, ang tubo niya na lang, isang taon is 800. Yun nga lang, may inflation rate 5%. You have your 100,000 but you lose 5,000 buying power every month. 5,000 minus 800, you are losing 4,200 every month. Hindi ko nare-realize ng karamihan. Example, 20 years ago, 10 years ago na lang, bumili ka 1,000 mo, dami mong mabibili. 1,000 mo ngayon, kamusta? Supot, di ba? Supot yung 1,000, ang bilis. Alos wala na matira sa 1,000. Sa 1,000 niya, pag pumunta ka ng mall, paglabas mo, barya na yan, magpagkabarya na yan, diretso na yun ng 1,000 mo. Correct? So, ibig sabihin, ang 100,000 mo, kung may 100,000 ka ngayon sa bangko, 20 years from now, 100,000 pa rin yan, pero ang buying power niya, 50,000 na lang. Ano yung sabihin? Yung 100,000 mo ngayon, by 2046, ang presyo ng lupa hindi naman bumababa. Tumataas. Kaya yung 100,000 mo, useless na yan. After 20 years, ang 100,000 mo, 50,000 na lang ang kayang bilhin yan. Yung square meter ngayon ng lupa, dati 2,000, 3,000, magandang laban ha.
Ngayon, pag 5,000 per square meter, sa barangay na yan, sa loob na ng barangay. Pero yung mga sentro, hindi ka na makakuha sa 5,000 per square meter. Do you follow? So, when you realize this, dati ang 1 million na bahay, ang ganda na. Ngayon ang 1 million, bungalow. Tama? Kung magpapabahay ka, 10 years from now pa, magkano na kailangan mo? Dati ang sasakyan, 1 million lang, may pick-up ka na. Yung D-Max ko, 1 million ata yun 1.1. Ngayon ang pick-up, 1.6 na. 1.6 million ang pick-up ngayon. You get it? Yan ang Fortuner namin, 2.6 million. Dati, may 2 million Fortuner ka na eh. 1.8 na Fortuner ka na eh. Ngayon ang Fortuner, 2.6 million na. O, hindi 20 years from now, mga 5 million na yung Fortuner. Nasundan? So, ngayon, this is how it works and we cannot stop this kasi kahit saan na bansa nangyayari ito. Tama ba? Kahit saan na bansa nangyayari ito. So, anong pwede gawin? No. Simple lang. Mag-Ascendius Pride ka. Simple lang. Mag-Ascendra International ka. Simple lang. Seryoso, ibarawin mo yung network kasi to beat inflation, you need to earn big. To beat inflation, you need to do business. Kaysa itago mong pera sa bangko. Maganda itong, lalo na kung walang pera ang kausap nyo, ang ganda na i-explain nito eh. Oh. Wala ka pa ng savings, sa mga problema ka na. Diba? Ibig sabihin, wala ka pa ng savings, talo na yung pera mo sa bangko. Paano kung may savings ka pa? Tama? Yung may savings na, namang problema na, lalo na ito. Kasi wala ka savings. Get it? Okay. Sige po, next po tayo. Yan. Pakibasa, number 3. You're the boss. Ibig sabihin ng you're the boss, ikaw yung parang ganito. Kapag empleyado ka, kahit na anong gawin mo, magtumbling ka, mag-jackstone ka sa amo mo, ang sweldo mo yun pa rin. Kahit anong sipag mo. Pero pag negosyante ka, kapag mas ipag ka, mas hinahataw mo, mas kikita ka ng mas malaki. Halimbawa, magtrabaho ka sa Jollibee, o cashier sa food chain. Kahit anong gawin mo, kung ano yung sweldo mo, yun lang eh. Kahit na anong whatever you do, yun ang sweldo mo. Pero dito sa Ascendra, sa Ascendius Prime, sipagan mo, mag-overtime ka, gawin mo yung hindi ginagawa ng iba. Yung iba, 2 hours lang per day, ikaw, 8 hours ka. Habang nagsisipag ka, mas malaki yung kikitain mo. Yun naman ang maganda dito. Napaka-fair niya. You get it? So, napaka-fair ang negosyo. Kaya nga, alibawa, sa akin na lang, birthday ko kahapon. But still, kami, nagpo-monitor pa rin kami, ginagawa namin yung negosyo, nagpa-follow up pa rin kahit pa paano. It's because, alam namin kasi, na kami lang naman ang magbe-benefit dito pagdating ng oras. Kumbaga, you're the boss, but today is not the time to be the boss. Today, for the next 5 years, ang oras dito is humataw muna tayo ng humataw. Madali na lang magpahinga kapag na-build mo na ng solid yung grupo mo. Madali na lang magpahinga kapag areglado na ang left and right mo. Tama ba? So doon tayo na-excited. Kaya you're the boss, kailangan ng tindahan laging bukas. Imagine mo ang tindahan, bukas sarado, di ba? May bibili wala. Bukas sarado, bukas sarado. Kaya maraming iba, nagtataka sila, bakit hindi kumikita ng malaki? Kasi sarado yung tindahan. Kailangan bukas, kasi kapag bukas, may pwedeng may bumili. Tama ba? So, ibig sabihin, dapat ikaw, nag-i-invite ka, ginagawa mo yung part mo, inaaral mo yung business, kasi one day, ikaw naman ang magsasalita dito. One day, ikaw naman yung mag-i-inspire sa mga tao. One day, ikaw yung titingalain na leader. Kaya para mangyari yon, you have to do your part every day. No? Sige po, next. Parang last na slide na to eh. Meron pa ba? Ayan, last na. Pakibasa. So dito ako magtatapos. Kailangan meron kang pinaglalaban. Ayan. Pinaglalaban ka. Kasi pag wala kang pinaglalaban, useless eh. Naalala niyo yung Nescafe? Para saan ka? Bumaba ako, di ba? Para saan ka gumigising? Totoo yun. Kapag ang tao walang purpose, everybody say purpose. Kailangan may purpose ka eh. Kapag walang purpose ang buhay, chances are, hindi mo may enjoy ang oras na binigay sa'yo ni God sa lifetime na to. Kailangan may purpose ka eh.
Ang Ascendra may purpose. Bakit ito binuo ng may-ari? No? Bakit ito binuo? Kailangan may purpose ka. Kasi pag may purpose ka, long-lasting ka eh. So ano ba yung purpose mo? Yan. So tinan mo ngayon katabi mo, kung alam niya yung purpose niya, bakit niya ginagawa ito? Ano ba pinaglalaban? Kailangan may pinaglalaban ka. Kasi kapag wala ka pinaglalaban, ma-reject ka lang ng konti, mag-quit ka. Kung wala ka pinaglalaban, nahirapan ka lang ng konti, bibitaw ka. Ganun yan eh. Kailangan may paglaban ka eh. Kasi pag may pinaglalaban ka, kahit na mahirap, kahit na may sitwasyon, kahit na may, challenges, kakapit ka. Kasi may pinaglalaban. Nagets nyo? O, halimbawa, ikaw sir, ano pinaglalaban mo? Yung katabi mo siguro, di ba? May pinaglalaban mo, di ba? May pinaglalaban mo. So, ganun siya eh. Para pag kinasal, ginastusan na, nag-prepare and everything, tapos tatanungin pa ng pare, do you take this for richer or for poor till death do you part? Di ba? Parang, father naman, nagpagunda ko ng lahat ng kasal na to, tatanungin mo pa kami kung I do, di ba? Tatanungin mo pa. Pero kailangan tanungin yan eh, kasi yun ang pinaglalaban mo eh. Tama ba? Kaya kayo kinakasal. It's not just about marriage, hindi lang siya papel, but it's a covenant from God. Tama? So, same sa atin, pag may pinaglalaban ka, the deeper it is, the more that you will fight for it. Pinaglalaban mo. So, ano pinaglalaban natin dito? Everybody say freedom. Freedom. Sabihin mo sa katabi mo, freedom. Ano pinaglalaban? Freedom. Freedom from what? Number one, financial freedom. Sino dito yung gusto ng maraming pera? Sino dito yung gusto niya ang pera, problema paano ubusin? Dalawa lang kasi ang klase ang problema eh. Ang problema, dalawa lang yan. Wala kang pera o marami kang pera. Dalawa lang yan. Wala kang pera o marami kang pera. So wala naman siguro dito nag-i-enjoy sa kahirapan, di ba? May nag-i-enjoy ba dito sa kahirapan niya? Pag nagising niya sa umaga, thank you so much God, wala na naman akong pera! Wala naman siguro nag-i-enjoy dito sa kahirapan, tama? So dalawa lang yan eh. Either may pera ka o wala ka? Pera. Masarap na mapera kasi kapag may pera ka, magkakaroon ka ng komportableng buhay. Magkakaroon ka ng masarap na buhay. Tama ba? Masarap na buhay. Wala naman kasi kumandang buhay na walang pera. May narinig ba kayo? Alam mo, ang ganda ng buhay niyan. Bakit? Walang pera yan eh. Ang ganda ng buhay niyan. Wala eh, di ba? Lahat kailangan ng pera. Kailangan mo ng pera. Paano kung may hospital? Kailangan mo ng pera. Paano kung may emergency? Kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng ipon. Paano kung may kailangan na rin sa bahay? Kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng pera. Kaya, bakit Ascension Strive? Kasi kaya nito magbigay ng time and financial freedom. No? Masarap gumising na nagkakape ka, na nasa isip mo, nagbibilang ka ng pera mo sa bangko. Nagbibilang ka ng pera mo sa portal mo. Di ba? Kano kaya nakikita ko sa araw na to? 50,000 na naman. No? Diba? Hindi mo pa nga ubos yung 50,000 kahapon, tapos may 50,000 ka na naman uli ngayon. Tapos kinabukasan may 50,000 ka na naman. Masarap na problema yun. And eventually, being clear sa goals na gusto mo, sa financial na gusto mo, it can really happen. Kasi, ganun ang power ng networking. Ganun siya ang power niya. Actually, hindi ka pa yung nakaranasan sa Ascendra. 6 months pa lang tayo, going for 7 months. Pero sa previous sa company, naranasan ko yun. Naranasan ko mag-50,000 araw-araw. Nararanasan ko yung half day pa lang, 30,000 na. Another half day, 30,000 na naman. 60,000 per day. Grabe. Grabe. Akala mo wala ng bukas. Doon sa half na company, Diyos ko Lord. 30,000, half day, pag half day ka naman, 30,000. Tapos ang dami mong oras, di mo alam kung ano gagawin mo. Ano kayo gagawin ko ngayon? Manood ako ng sine. Mga 2 sine sa isang araw. Kasi sa dami ng pera mo, tapos leverage ka sa grupo mo. Di ba? Leverage ka eh. Ano gagawin ko? Manood ng sine. Pagkatapos manood ng sine, isa pang sine. Kasi hindi mo na kailangan i-meet yung grupo mo eh. Kasi pag minute mo, hindi sila matututo. Nakuha niyo? So, grabe yung problemang ganun na. Masarap ang problema yun. Ganun na klase ng problema. Sobrang ang ganda. Tsaka ano ba yung pinaglalaban mo? Siguro, gusto mo mapago mapasag na yung sumpa ng kahirapan ng pamilya niyo, di ba? Sino ba dito yung sawang-sawa na sa kahirapan ng pinanggalingan ng pamilya, di ba? Yung parang pagbukas mo ng rep, may ice cream, pagtingin mo, tilapia pala, di ba? Or yung Sprite, pag inom mo, tubig pala, di ba?
buhay kapag umuulan. May libreng waterfall sa loob ng bahay. Tama? Maraming tao yun ang pinaglalaban talaga nila. They don't want that kind of life anymore. Tama? Mahirap nun. Yung magpapamilya ka, hindi ka handa, wala kang tuition yung mga anak mo. No? So, I don't want to have that kind of life anymore. Kaya ako, nagsumikap talaga ako sa buhay. No? Nagsumikap talaga ako sa buhay. Na-open ako sa reality eh. Sabi ko, laki-laki ng perang kailangan. Laki ng perang kailangan para maging komportable ang buhay. Gusto ko ng komportable buhay, gusto ko na aircon ng kwarto, gusto ko na kung gusto ko matulog, matutulog ako. Gusto ko kung gigising ako, kung kailan ko gusto gumising. Ang pangit kasi kung nagtatrabaho ka eh. Matutulog ka, kahit ayaw mo ka, matutulog ka na eh. Tapos, pag mapapasok ka na, kahit ayaw ka na, gigising ka na. Di ba? Gigising ka na, gumising ka na. Kasi may pasok ka pa. Ayoko na ganun. Kaya sabi ko, magdinegosyo talaga ako. Sabi ko, kakarating ko talaga ng networking. Sabi ko sa sarili ko, kakarating ko talaga itong Ascendius Pride. Kaya buti na lang may Ascendius Pride, di ba? Because of this business, all our sacrifices are being paid today, no? So you are paying right now, magbabayad ka muna, gano'n naman ang buhay eh. Hindi naman pwede mauna yung interest, saka yung deposito, di ba? Baliktad. Nauna yung deposito bago ang interest. Nauna ang effort, ang work, bago ang fruits of the labor. So nauna muna din yung sacrifice mo, yung sleepless nights, okay lang yan, temporary lang yan. Sleepless nights mo dito. Sabi ko kay Mentor Juliana, temporary lang itong ginagawa natin. Kasi dati, bago mag-Asentra, napaka-relax namin. No? Kasi, kahit kaya gawin kayo wala, sa past company, 500,000 to 1 million per month eh. Kaya gawin, napaka-relax ang buhay namin eh. Tapos pag-Asentra, sabi ko, ano yan, Mentor Juliana, hahataw muna tayo ng 5 years ha. So medyo madidistract muna yung pattern natin. Kasi dati sa past company, kung mag-Netflix kami, wagas talaga eh. Natutulog kami, 5 a.m. Wala kayong problema eh, di ba? Tapos nandito, sabi ko sa kanya, konting days lang, 5 years, ang tawin lang natin ito ng straight. Kaya natin ulitin at lagpasan pa yung nagawa natin sa former na company. So, wala eh. For us to bear fruits ng labor, nitong, yung gusto natin dito, kailangan muna natin na magtanim. Because gusto natin na maging hawang buhay, aware tayo sa mga bayarin natin, aware tayo sa mga bills natin, aware tayo sa inflation rate. And yes, iba kapag may pera ka. Iba. Pag mahirap ka, alam mo ba ang trato sa ng tao sa mundong to, depende sa pera mo. Karamihan, di naman lahat, pero karamihan. Ang trato ng karamihan na tao sa mundong to, depende sa pera mo. Pilipatiin niya sa labas. Parang may mga bata, cute. Hindi naman pa tinitingnan eh. Anong tawag ito? Ang respeto ng tao sa mundong to, depende sa pera mo. Pag may hirap ka, may anak kang special child, ang tawag dyan. Mongoloy, tama? Pag mahirap ka. Pag mayaman ka, special child. Pag mahirap ka, umubo ka, TV. Pag mayaman ka, weak lungs. Tama? So, iba yung respect na nagiging pag may pera. Pag family reunion, pag may pera ka, financer ka, hindi ka maghuhugas. Tama? Alam mo mga walang pera pa nag-reunion eh. Yung mga naghuhugas eh. Totoo yan. Oo, yung runner. Totoo yan. Mga walang pera, di ba? Tagabili ng yelo, pag mag-iinuman, di ba yung mga wala kang bag, sila yung utusan. So, kapag may pag nagkikita-kita, yung matalino, hindi nila naman pwedeng sabihin na pila kayo, ito yung talino ko, di ba? Pila kayo, ito yung talino ko. Pero pag may pera ka, pila kayo, ito yung pera ni Nino. Tama? Ito yung pera, ito yung pera. You get it? Yes. Kaya, napaka-importante, no? And ako, aware ako personally kapag mag-aanak 1 million. Kaya nagre-ready kami kasi isang anak, 1 million. 2 anak, 2 million. Diba? Gusto pa namin ng Land Cruiser. Yung Land Cruiser, magsi 6 million. Dati 5 million ng Land Cruiser eh. Nalingat lang ako ng konti kasi inuna yung bahay. 6 million ang Land Cruiser. Nalingat lang ng konti. Pero okay lang, at least may bahay na kami. The first house and lot na kami. Yung house and lot namin, 7 million pesos. Kung hindi namin yung inuna, siguro yung ganun na klase ng bahay, 10 million na. Kasi 2015 pa yun eh. 2026 na ngayon. Nakuha nyo? So, at the end of the day,
marami tayong pangarap sa buhay, pero yun ang kayang ibigay dito ni Ascendra International because pag nagkaroon ka ng maraming pera, pwede ka magkaroon ng maraming oras para sa loved ones mo. 5 years lang, hinihingi natin dito guys. 5 years lang. Kaya ba yun? Yes. Kaya ba? 5 years? 5 years is agad na hataw. 18, 19, sabihin na natin pag 25 nyo. Di ba? 25 yun. Hatawin niya ng todo until 25. Dalawa lang pwede mangyari yan. Mayaman ka or sobrang yaman mo dito sa service ka. Pero kailangan araw-araw. Kailangan araw-araw. Hindi ka naman pwede yumaman na hahataw, hindi, hahataw, hindi, hahataw, hindi. Hindi naman pwede. Paano yan? On ang shade, on, off, on. Uy, kukulo na. Oh. Uy, kukulo na. On. Uy, off. Di ba? Hindi pwede. Kailangan tuloy, hahataw. And last but not the least, pakibasa, number 5. Trend or change. Ibig sabihin, parang dati, ang power dati nasa Amerika. Ang power na yun nasa China na eh. Dati ang China, pag sinabing China, fake, communist country, so on and so forth. Pero pag sinabing China ngayon, innovation, technology, ang dami na yung asensado. Mas maganda na actually ang China ngayon kaysa Amerika. Kung titingnan mo lang. Kasi naka-structure talaga sila eh. Halimbawa, ang mga cellphone sa kanila nasa isang lugar lang. No? Lahat ng mga parts andun sa isang lugar. Lahat ng makina, sila eh, naka-sistema eh. So, point dito, this is the trend or change. Dati, pag sinabing networking, pinagtatawanan ng tao. Pero ngayon, pag sinabing networking, this is one of the way na you can get your dreams sa maliit lang na halaga. So, ang puhunan ko dito, hindi naman talaga pera. Ang capital mo dito is not the executive, but it is the effort. Effort ang puhunan mo dito. Hindi naman yung madali lang naman magbayad. Remember na kayo, di ba? Remember na kayo, madali lang magbayad, madali lang mag-builder. Sa totoo lang, kung maghihiram ka ng pera, maya-maya, konsultant ka na. Sa totoo lang, kung talagang didisiduhan mo, executive ka na. Kaya-kaya yun. Yes or yes? Nagkakaiba lang talaga sa effort. Kaya, etong negosyong to, kahit na eto yung trend, eto yung change ngayon, no? Sabi nga ang BlackBerry dati, tsaka ang Nokia, best-selling. Nasaan na yung BlackBerry ngayon, tapos Nokia. Di ba? Hindi kasi sila sumabay sa change. Dati BlackBerry, sobrang benta ng cellphone. Lahat ng cellphone dati actually nakapangalan sa prutas eh. Hindi ko rin talaga maintindihan. Cherry Mobile, BlackBerry, Apple lang yung natira eh. Di ba? Apple lang yung natira eh. Yung Android naman, Samsung. Di ba? So dati sabi, ang cellphone daw, malabo magkaroon ng touchscreen. Di ba? Pinagkawan na. Touchscreen, malabo yan. Keypad. O di ba? Nagkaroon ng touchscreen ngayon. Tama? Sabi nila, dati ang bakal ay posible lumutang sa ere, nagawa aeroplano. Sabi, posible lumutang ang bakal sa tubig, nagawa yung barko. Sabi, imposible pag-video call, nagawa yung Facebook, di ba? Nagawa dati, imposible yan eh. Sabi, imposible ka natin yumaman, ngayon posible na yan because of Ascendius Prime. And Ascendra International. Posible yan. Kaya, ayun lang, useless itong trend or change or lahat ng sinabi ko kung hindi ka magpuput ng effort. Effort is the capital of our business. Effort. Effort is the capital. Hindi naman yung package eh. Effort. Kaya, yun lang po, ladies and gentlemen. Sana may natutunan kayo. And i-apply nyo to sa mga bagong dating. Review nyo na lang yung video. Maganda kasi yung topic natin kanina. And kita-kits tayo sa susunod na seminar natin. Right? We will be having a seminar this coming Sunday sa Ninong Hotel ata. But more than that, tomorrow, may online now, si Mentor Danny. So, attend kayo by tomorrow. Kasi, napaka-importante na ang building block ng business natin, training. Pwede ka kasi mag-effort, pero pag walang training, useless. Yes. Paano yan? Gusto ko maging doktor. Mag-training ka, ayoko. Kasi gusto ko lang mag-doktor, di ba? Nag-o-opera ka na, hindi ka naman marunong. Tama? So, kailangan training and effort. So with that, ladies and gentlemen, thank you very much for your time and good afternoon sa inyo lahat. Thank you.